Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 2751. Sa kalaunan, napagpasyahan nila na si Alex ay nagpahayag ng isang medyo mataas na uri ng incantation. Kung kailangan nilang i-classify ito ay isang divine martial art. Nagkaroon ng universal na pagsukat para sa mga antas ng martial arts, royal ang pinakamababa, mystic ay dumating pagkatapos nito, earth ang pangalawa, at divine ang pinakamataas. Maraming mga sikat na angkan at mga sinaunang pamilya ng mga magsasaka ay hindi man lang makagawa ng isang piraso ng divine technique, pabayaan ang buong bagay. Kaya naman, natuwa si Alex na interesado pa rin ang mga tao sa pag-aaral ng sining. Gayunpaman, ang pagtuturo sa kanila ng isa-isa ay napakabagal at nakakapagod. Lahat, tahimik, pakinggan mo ako. Plano kong isa-publiko ang lahat tungkol sa incantation na ito sa live stream ni Michelle ngayong gabi. Kaya huwag kang mag-alala. Sundan lang si Michelle sa Switch TV at sumali sa libreng aralin sa alas 8. Nang sabihin ito ni Alex, sobrang na-hype ang mga tao. Talaga, salamat sa iyong kabutihang loob, G. Rockefeller. Isa kang tunay na tagapagligtas. Nasaan na naman si Michelle? Ginoo, Rockefeller, magdo-donate ako kay Michelle ngayong gabi. Maraming salamat, magaling sir. May nagtanong, Mr. Rockefeller, napatunayan ng mga netizens na ang iyong mga turo ay maituturing na pambihirang banal. Kahit na ang mga sinaunang cultivation clans ay hindi kailanman nagkaroon ng ganoon kalakas na martial arts. Kaya bakit mo piniling ibahagi sa publiko? Kahit sino ay magtatago ng mga bagay na iyon sa kanilang sarili, kaya hindi ba nakakalungkot na ibahagi ito? Sagot ni Alex, tutulungan ng mga Budista ang sinumang dumaan, dahil tadhana na ang ating pagkikita. At saka, magkaiba ang sitwasyon natin. Dapat mong malaman na ang Earth ay hindi ligtas sa ngayon. Bibisitahin tayo ng ilang makapangyarihan, hindi makamundong nilalang, na may masamang intensyon. Kailangan nating lahat na magkaisa at protektahan ang Earth. Napabuntong hininga ang taong iyon. Ginoo, Rockefeller, ang pinag-uusapan mo ba ay alien? Mayroon bang ibang mga anyo ng buhay sa ating universo? Sagot ni Alex, ang lupa ay bahagi lamang ng sansinukob. Pipiliin mo man na maniwala, ang oras ang magsasabi. Ang kanyang mga salita ay ganap na nakakabasag ng lupa, lalo na't ang kanyang kasalukuyang katayuan ay naging mas kapanipaniwala sa mga tao. Sa isang iglap, natahimik ang buong pulutong, nagulat nang marinig ang gayong balita. Asterisk. Pagpasok nila sa supermarket, hinawakan ni Beatrice ang braso ni Alex at tinanong, Alex, hindi ka ba masyadong mabait kay Michelle? Na-advertise mo ang kanyang channel sa pinakamahusay na paraan na posible. At tingnan mo, nagtetrend siya sa bawat social platform sa buong mundo, bagamat 2 oras mo lang ginawa ang anunsyo na iyon. Napangiti si Alex, hindi ba magandang bagay iyon? Marami ang mag-o-online para lang matutunan ang incantation. Bahagyang nakaramdam ng selos si Beatrice. Dahil ba ay nagkaroon ka ng impresyon sa kanyang mga honey buns? Well, medyo iba siya sa iba. Hoy ngayon, tingnan mo ang iyong sarili. Halos naglalawi ka na. Isa kang ama sa pag-iyak ng malakas. Ingat sa ugali mo. Bullsh *T since when I drool. Kung gayon, ano ito? Pinunasan ni Beatrice ang gilid ng kanyang bibig gamit ang kanyang hinlalaki. That's, nakaramdam ng kaba si Alex. Medyo nahihilo pa rin ako, iyon lang. Napabuntong hininga si Beatrice, sinungaling, hindi ka pa natutulog. Tumalon si Alex, paano mo nalaman? Naglagay pa ako ng boundary kung sakali. Sabi ni Beatrice, so ano? I can break into it as long as I want ta. Alex, sinasabi ko lang. Medyo nagiging mahina ka. Sa palagay ko ay wala kang sapat na nakaimbak doon. Gusto mo bang bumili ng ilang suplemento? Kabanata 2752. Mga pandagdag. Hindi alam ni Alex kung paano tutugan dahil napakalakas ng kanyang katawan na hindi ito maisip ng karaniwang tao. Ang kanyang mga buto, laman, at kaluluwa ay hindi na talaga nangangailangan ng anumang pagpapakain sa puntong ito. May kinuha si Beatrice sa isang stand at inihagis kay Alex. Ganito. Ano ito?
Tiningnan ni Alex ang pangalan at binasa ito ng malakas. Mirapuama nagpapalaki ng immunity at spare, what the F asterisk sick. Bakit kailangan ko ng ganito? Ngumiti ng nakakaloko si Beatrice. Tulad ng sinabi ko, supplements. Wala kang sapat, tama. Kumunat ang noo ni Alex. Anong ibig mong sabihin? Sabi ni Beatrice, huwag mong itanggi. Narinig ko ang lahat tungkol dito kagabi. Hindi ka magkakaroon ng sapat kung kailangan mong ibahagi ito sa napakaraming tao. Ibinalik ni Alex ang kahon sa stand at kinaladkad siya. Ayoko sa kanila. Masyado bang mahal ang mga ito? Bibili ako para sayo. Tumigil ka sa paglalaro. Kinaladkad palayo, napabuntong hininga si Beatrice sa sarili. Napakaraming tao ang nagbabahagi ng lalaking ito. Kung magpapatuloy ito, hindi ko na makukuha ang bahagi ko pagdating ng turn ko. Bumili ang dalawa ng harina sa supermarket. Noong una ay bumili si Alex ng higit sa kailangan nila, kaya kinuha na lang niya ang lahat ng kanilang stock mula sa isang brand mula sa mga stand. Bumili pa siya ng iba pang mga bagay na hindi kasama sa listahan ng pamimili. Nang magbabayad, napansin ni Alex na may ilang mahihinang divine consciousness ang nakatingin sa kanya. Nagtago sila, na parang natatakot na baka mapansin sila ni Alex. Gayunpaman, medyo malakas ang mental powers ni Alex. Sensitibo siya sa tingin ng karaniwang tao, lalo pa ang isang bagay na nakalock sa kanya. Nagpasya siyang huwag pansinin ito, sa ngayon, hinawakan ang mga kamay ni Beatrice at umalis kaagad pagkatapos nilang magbayad. Nagulat ang dalaga. Ito ang unang pagkakataon na kusang hinawakan ni Alex ang kamay niya. Nagantimpalaan na ba sa wakas ang aking determinasyon? Dahil nasa early 20s pa lang si Beatrice, pinagpapantasyahan niya ang kanyang one true love. Ito ay magiging isang kaakit-akit na prinsipe na nagmamahal sa kanya ng buong puso. Labis niyang hinamak ang mga playboy, tinitingnan silang ganap na B****starred. Gayunpaman, hindi niya magawang tumingin sa ibang lalaki pagkatapos makilala si Alex. Mawawala na sana ng pagkakataon ang bawat isa na maging Prince Charming, niya bago pa man niya sila mapansin. Mayroon din siyang kaunting mga tagahanga, ngunit wala ni isa ang nagustuhan niya. Natural na ikumpara sila ng isip niya kay Alex. Siya lang ang lalaking tumatakbo sa isip niya sa araw-araw. Ang pinaka hindi malilimutang alaala ni Beatrice kasama si Alex ay noong muntik na itong mamatay, ngunit nandyan siya para sa kanya. Bahagyang nanginginig ang mga daliri niya, hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kamay niya. Pakiramdam ni Beatrice ay lumulutang siya, para siyang nakatapak ng cotton candy, na nagbibigay sa kanya ng sensasyong lumilipad. Ang kanyang mga mata ay puno ng saya, pag-asa, at init. Maging ang mga masasamang tingin ay parang mga papuri, na nagpapalakas sa kanyang kumpiyansa dahil ito ay patunay na maayos ang kanyang buhay. Ito ang pinakamagandang pakiramdam kailanman. Naglalakad sa kalye kasama ang lalaking gusto ko habang magkahawak ang kamay. Kami ay naglalakad sa isang landas ng kaligayahan at pag-ibig. Kapag pagod na ako, kaya niya akong buhatin sa likod niya. At kung gusto kong matulog, maaari niya akong buhatin sa kanyang mga bisig. Ngumiti si Beatrice, ang kanyang mga mata ay lumiliko sa magagandang buwan ng gasuklay. Wala siyang pakialam sa anumang bagay sa mundo, at gusto niyang maging gabay niya ito hanggat patuloy silang magkahawak ng kamay. Biglang nagsalita si Alex sa malamig na tono. Tapos ka na ba? Natigilan si Beatrice at lumingon na may nalilitong ekspresyon. Ang kanyang kaligayahan ay nawala sa isang iglap, at ang kanyang kamay ay binawi na tila siya ay nahuli. Ako ba ang tinutukoy niya? Ano ang ibig sabihin nito? Naaawa lang ba siya sa akin? Sinusubukan ba niyang pasalamatan ako sa pag-aalaga sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng paghawak sa aking kamay ng ilang sandali? She was heartbroken, realizing na ang kanyang mga pantasya ay talagang mga pantasya lamang. Bakit? Ayoko ng awa niya. Namumula ang mga mata ni Beatrice dahil sa kalungkutan habang kinakagat niya ang ibabang labi. Maya-maya lang, umungol ulit si Alex, get lost. Ito ay isang galit na pagsimangot, at ang puso ni Beatrice ay nahulog sa ilalim ng karagatan. Hindi niya siguro kayang tiisin ang ganoong kahihiyan. Mas gugustuhin niyang mamatay kaysa tretuhin ng ganito. Kabanata 2753. Ako. Naglakas loob si Beatrice para tingnan siya bago tumakbo papunta sa likod. Baliw ka. Ikaw na walang pusong jerk. I don't want to see you ever again.
Sigaw niya sa puso, tumakbo ng malayo. Biglang may nabangga siya. Si Alex iyon. Gamit ang instant teleportation, hinaranggan niya ang kanyang dinadaanan. Anong ginagawa mo? Tanong ni Alex na ikinapikit ng mga mata. Ay, di ba sinabi mo sa akin na magwala? Gusto mo bang gumapang ako o ano? Nagsimulang maiyak si Beatrice. Ako ba? Huwag mong subukang magsalita ng paraan para makaalis dito. Bago pa man niya matapos ang kanyang pangungusap, niyakap siya ni Alex ng mahigpit at tumakbo ng milya-milya palayo. Hindi makaangkop si Beatrice sa kanyang mali-mali na pagbabago sa ugali. Ano ang sinusubukan mong gawin? Sinabihan mo akong magwala, tapos niyakap ako ng walang dahilan. I'm not your toy. Ay, natigilan na naman siya sa kinatatayuan ng tatlong tao ang sumugod sa kanila. Lahat sila ay nakasuot ng maskara ng aso, kaya't halatang walang kwenta. Teka, kaya ako nagkamali. Di naman niya ako kinakausap eh. Dami mo. Maging mas malinaw sa iyong mga salita. Sa oras na iyon, naramdaman ni Beatrice ang pag-init ng kanyang mga pisngi, at hindi siya makatingin ng direkta sa sino man sa mata. Para mailihis ang kakulaitan ay agad niyang sinigawan ang grupo. Ano ang sinusubukan ninyong tatlo? Nagpapanggap na aso sa sikat ng araw. Wala kaming anumang treat para sa iyo, kaya bumili ka sa supermarket. Kung wala kang pera, hanapin mo ang iyong amo, hindi kami. Dambi asterisk starred. Pinaiyak nila ako sa wala. Ang mabubuting aso ay mananatili sa lugar, ngunit ang hindi maganda. Sisipain sila ng mga naiinis nilang may-ari, at mawawalan sila ng tirahan. Ang mga taong nakamaskara na ito ay nakatayo sa tatlong magkakaibang punto, na nakapalibot sa dalawa. Sabi ng isa sa kanila, Mr. Rockefeller, hindi namin sinasadya. Walang masama. Tumikim si Beatrice. Saka bakit ka umaarte na may rabies ka? Tanggalin mo ang mga maskara mo sa aso. Ganon ka na ba Katikot magpakita ng mukha, ha? Wala kang karapatang makipag-usap sa amin. Sinulyapan ng isa pang tao si Beatrice. Huwag kang magsasabi ng mga bagay na malupit, maliit na babae, o hindi ka magugustuhan ng mga lalaki. Dapat alam mo ito. Kung hindi mo alam ang basic human decency, baka maiinis ang mga lalaking nakapaligid sa iyo, kahit na hindi nila sabihin sa harapan mo. Babae pala ang nakamaskara. Bahagyang ibinuka ni Beatrice ang kanyang bibig, ngunit sinulyapan niya si Alex at hindi na naglakas loob na sigawan pa sila. Oo naman, dapat tayong maging disente sa mga kaibigan, ngunit sa palagay ko ay hindi umaabot sa ating mga kaaway ang ating pagiging disente. Ang pagsigaw ay isang magiliw na kilos. Mas gusto kong pumatay, sa totoo lang, sabi ni Alex. Pagkatapos ay nagpatuloy siya. Matagal na kayong sumusunod sa amin. Kaya sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo? Muling nagsalita ang unang tao. Na-misunderstood mo kami, Mr. Rockefeller, hindi mo kami kalaban. Lubos kaming humanga na handa ka ring ibahagi sa publiko ang iyong divine martial arts. Pumunta kami dito para anyayahan kang sumali sa aming organisasyon, ang Supreme Protectors, dahil natugunan mo ang aming mga kinakailangan. Nagtaas ng kilay si Alex. Natsyigunan ang iyong mga kinakailangan. Ipinapamukha mo na kailangan mong i-assess ang aking kapangyarihan at tingnan kung sapat ba akong malakas para sumali. Wala akong pakialam kung saang organisasyon ka galing, hindi lang ako interesado. Huwag mo na akong sundan. Palam. Tinanggihan ni Alex ang kanilang alok ng diretso sa kanilang mga mukha. Ginoo, Rockefeller, hindi ka ba masyadong nagmamadali dito? Wala ka man lang alam tungkol sa organisasyon namin, pero tinanggihan mo lang kami ng walang pag-aalinlangan. Diin ang babae. Malamig na tumawa si Alex. Sabi ko hindi ako interesado. Sa pilitan mo ba akong isasama? Ano ito? Ilang Ponzi scheme. Sagot ng babae. Ikaw mismo ang nagsabi na ngayon lang na isang malakas na nilalang na hindi sa mundo ang darating sa Earth at maglalagay ng banta. Layunin naming mga Supreme Protector na protektahan ang Earth. Dahil ikaw mismo ang Supremo, dapat kang tumulong. Sumali sa amin, at magagamit mo ang iyong mga kapangyarihan sa kanilang pinakamataas na potensyal. Sabi ko sa'yo, hindi ako interesado. Sabi ni Alex at niyakap si Beatrice, agad na umalis. Masyadong naiinis si Alex sa mga sinabi nila. Pakiramdam niya ay nakalunok lang siya ng langaw habang kumakain. Pati si Beatrice ay galit na galit. Iabot sa iyo. Gaano ka kawalan, Gie? Sino ka sa tingin mo, ha?
Hindi ka man lang maglakas loob na ipakita ang iyong mga mukha. Kayong mga mabalahibo ay dapat manatili sa iyong lane. Bakit mo iniisip na nasasabi mo ang mga bagay na katawa-tawa? Mga kataas-taasang tagapagtanggol, parang Supreme Robbers. Ha, pinag-uusapan mo pa ang tungkol sa pagprotekta sa Earth. Tanong, ano ang ginawa mo para protektahan ang ating planeta? Nakipaglaban ka na ba sa loob ng sinaunang hangganan, o nakapunta ka na ba sa Bundok Oro? Sumagot ang babae, kaming mga tagapagtanggol ay isang sinaunang, tradisyonal, lehitimong organisasyon. Ang ating Pangulo ay isang taong may katayuan at background din. Anong status at background? Tumanggaw si Beatrice. Nagsusuot ba sila ng maskara at nagpapanggap na mga aso na katulad mo? Galit na galit ang babae. I'll have you know na ang mga nanlalait sa Pangulo ay hinahatulan ng kamatayan. Dahil ito ang iyong unang pagkakataon na magkamali, kailangan mo lamang na sampilan ang iyong sarili ng 10 beses. Smack, 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 smack. Biglang umatake si Beatrice, paulit-ulit na sinampal ang babae sa mukha. Napakabagsik niya kaya nabasag ang maskara ng aso ng babae, para lamang ipakita ang isang nakakatakot na mukha ng isang hayop. Anong klaseng Supreme Protectors? Ganyan ba sila sa Bulhonggay? Ano ang maaari nilang gawin? Gayunpaman, muli siyang napatigil. Muling nagsalita ang isa sa tatlo. Kung pipilitin mong hindi sumali sa aming organisasyon, Mr. Rockefeller, hindi na namin susubukan na kumbansihin ka pa. Ngunit sana ay maibigay mo sa amin ang kompletong bersyon ng 10 Wheels Earth Incantation at Requiem Clock ni Saitegarba. Ito ang mga kayamanan ng ating planeta, kaya kung tumanggi kang tumulong na protektahan ito, dapat mong ibigay ito sa mga gagawa nito. Kabanata 2754. Puno ng balahibo ang kanyang mukha, kasama ang ilang mga batik dito at doon. Ang babae ay hindi mukhang tao ngunit higit pa sa isang leopard na demonyo. Si Beatrice mismo ay natigilan. Hindi niya inaasahan na kaya niyang sampilan ang mayabang na babae ng napakaraming beses, na nagpapahiwatig na ang babae ay hindi makaiwas. Pinatunayan nito na ang mga taong ito ay hindi karapat-dapat na pangasiwaan ang inkantasyon o ang kanilang mga kayamanan. Naiinis din siya sa kakaibang hitsura ng babae. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Di naman tao ang maldita na babaeng ito. Ngunit siya ay may lakas ng loob na sabihin ang lahat ng iyon sa akin. So halimaw ka lang. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na subukan at linlangan kami? Si Beatrice ay may kumpiyansa na natuwa sa kanyang matagumpay na pag-atake. Kaya naman, nagpasya siyang labanan ang babae ng direkta. Hindi pa siya nakakasigurado sa sarili niyang lakas, lalo na't hindi pa siya nakipaglaban sa sinuman. Kahit na nipino ni Dorothy ang kanyang mga kasanayan sa paglilinang, inaalagaan niya lamang ang mga bata gaya ng dati. Gayunpaman, sa katotohanan, matagal na niyang nakamit ang advanced nascent soul. Thud, thud. Sinipa ni Beatrice ang babae sa ere. Marahas siyang bumagsak sa lupa, hindi na makabangon. Haha, ito lang ba talaga ang meron ka? Ngunit narito ka, nagkukulitan na parang isang malaking shot. Kung hindi mo man lang ako kayang talunin, dapat kang bumalik sa iyong presidente tulad ng iyong mabuting maliit na lapdog. Nagpumiglas ang babae. Namumula ang mga mata, nagngangalit ang kanyang mga ngipin habang inilalantad ang kanyang dalawang mahabang pangil. Ang buntot ng isang leopardo ay natanggal pa sa kanyang damit, nakatayo, habang siya ay galit na nakatitig kay Beatrice na may baluktot na mga ekspresyon. Nagsalubong ang kilay ni Beatrice. So isa ka talagang demonyong leopard. Umasa si Alex. Hindi siya, gin-icing lang niya ang leopard bloodline sa kanya. Sa palagay ko ang isa sa kanyang mga ninuno ay dating isang leopardo. Ngunit dahil ang mga tulad ng bloodline awakenings ay hindi malinis, ang mga ito ay bahagyang mas malakas kaysa sa karaniwang tao. Kung hindi, wala silang silbi, hindi man lang mapanatili ang kanilang anyo ng tao, kaya marami itong sinasabi tungkol sa gayong mga tao. Napalingon siya sa dalawa pang nakamaskara. Dahil hindi na niya kailangan pang gamitin ang kanyang X-ray vision para makita ang kanilang mga mukha, ang mga maskara ay wala sa kanya. Kung ang organisasyon ay puno ng mga taong tulad mo, sa tingin ko dapat mo na lang buwagin. Ang araw na ito ay dapat na maging isang magandang araw, kaya ayaw kong pumatay. Bumalik ka na lang at sabihin mo sa presidente mo na tigilan mo na ako.
Kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan kung magagalit ka sa akin. Sumenyas siya kay Beatrice at handa nang umalis. Gayunpaman, isa sa mga lalaki ang ayaw sumuko. Isa si Joy sa mga bagong recruit namin, kaya hindi na-define ng powers niya ang strength ng organization namin. Mr. Rockefeller, maaari kang sumama sa amin at makipagkita mismo sa Pangulo. Malalaman mo kung gaano tayo katatag noon. At saka, nabanggit ng Pangulo na itatalaga kanya bilang isang tagapag-alaga kung handa kang sumali. Ang iyong posisyon ay pangalawa lamang sa Pangulo. Naiinis na si Alex. Sabihin mo sa kanya, para mag-fuck off. Sa kabila nito, itinoon ng lalaki ang kanyang mental power at inatake si Alex. Parang isang malaking martilyo ang itinutulak patungo sa isip ni Alex. Isang nagising na psychic user. Sinisikap ba niyang maghukay ng sarili niyang libingan? Kabanata 2755. Hindi nakaimik si Alex. Ang lalaking ito, sinubukan pa rin niya akong atakihin gamit ang mental power, sa kabila ng pagiging mababang antas nito. Hindi talaga nila ako ginawang research, ha? Hayaan akong ipakita sa iyo kung ano ang isang tunay na pag-atake sa pag-iisip kong gayon. Mental domain, bronze, sing-sing. Agad na lumikha si Alex ng isang mental na imahe ng isang tansong estatwa ng Buddha, na kinuha ang martilyo ng lalaki sa ulo. Isang malakas na kalabog ang umalangaw-ngaw sa loob ng kawalan, isang tunog na hindi naririnig ng mga normal na tao. Ang martilyo ay pinalipad pabalik, ngunit ang tansong estatwa ng Buddha ay gumalaw lamang ng ilang pulgada. Ang pagkakaroon ng kakayahang basagin ang mga imahe sa isip na nilikha ng lalaki, ang kanyang mga nagising na kapangyarihan ay lubos na nawasak. Anong mahina, kudlit. Hindi pa sapat ang kanilang kapangyarihan para talunin ang sinuman mula sa Flying Eagles Academy, lalo pat iligtas at protektahan ang Earth. Tara na. Hinawakan ni Alex ang kamay ni Beatrice at mabilis na umalis. Sa pagkakataong ito, walang nang ahas na pigilan ang dalawa. Mga tagapagtanggol. Anong basura? Niwala silang kapangyarihan para kunin ako. Ngunit nagsisinungaling sila na parang mas mataas sila sa atin. Sabi ni Beatrice habang pauwi na medyo naiinis pa rin. Sabi ni Alex, don't mind them. Sa palagay ko nagising nila ang kanilang mga kapangyarihan sa panahon ng pag-apo ng espiritual na kapangyarihan. Iyon ang dahilan kung bakit sila kumilos ng labis, iniisip na ang kanilang mga kapangyarihan ay ginawa silang higit na nakahihigit kaysa sa iba. Ang ganitong organisasyon ay malapit nang matugunan ang realidad ng lipunan. Nagpatuloy sa kwentuhan ang dalawa habang naglalakad pa uwi. ******. Adman, okay ka lang ba? Adman. Si Adman ang taong nabigong tambangan kay Alex gamit ang kanyang mental powers. Sa ilalim ng kanyang maskara ay isang mukha na puno ng mga kulubot. Ilang beses siyang tinawag ni Joy at ng isa pang nakamaskara at nagawang gisingin. Gayunpaman, ang lalaking kulubot na mukha ay tila natulala, hindi makapagsalita ng malinaw. O hindi, walang kakayahan si Adman. Sigaw ni Joy. Nabigo ang isa pang lalaki, nanghihinayang sa pakikinig sa mga pipi niyang kasamahan at hinahamon si Alex. Sinabi ko sa inyo na si Alex Rockefeller ay hindi magiging madaling target, ngunit hindi kayo naniwala sa akin. Isang taon na ang nakalilipas, pinatay niya ang napakaraming tao sa Japan kaya natatakot ang lahat sa kanya. Even the Flying Eagles were no match for him. Do you think all these are just rumors? Paano natin siya makukuha kung nagising lang tayo ng mga mahihinang kapangyarihan? Iyon ay lahat maliban sa wishful thinking. Sa kabilang banda, galit na galit si Joy. Ngunit paano rin naging malakas ang kanyang hipag? Sumagot ang lalaki, huwag mo nang pag-usapan ang hipag na iyon. Tingnan mo lang ang ginawa mo. Sinabihan kami ng Pangulo na maging mabait at anyayahan si Rockefeller na makipagkita sa kanya. Ngayon, mukhang ginulo na namin ang lahat. Kung aatakihin ni Alex ang organisasyon para dito, magkakaroon tayo ng malaking problema. Anong gagawin natin ngayon? Dapat ba nating ipaalam sa Pangulo ang tungkol dito? Sa tingin mo ba ay ganoon kaamo at mapagpatawad ang Pangulo? Baka kainin pa niya tayo ng buhay. Whatever. Isisi na lang natin kay Adman. Gawin mong parang sinusubukan niyang kunin ang inkantasyon at mga kayamanan ni Rockefeller, at hindi namin siya mapipigilan kahit na sinubukan namin. Pagkatapos ay kinaladkad ng dalawa si Adman at umalis na rin sa eksena.
Hindi nila alam na may isang maliit na manikang papel na gumagapang mula sa mga bitek ng dingding, lumalaktaw pagkatapos ng kanilang pag-alis. Pagkatapos ay naging isang sinag ng liwanag at ibinalik kay Alex. Pagkuha ng paper doll, kumikinang ang mga mata ni Alex nang matanggap niya ang impormasyong gusto niya. Ang presidente ng Supreme Protectors. Ganoon ba? Pagkatapos ay kailangan ko na lamang maghintay at tingnan. Sana hindi siya isang mapagmataas na mahina tulad ng mga taong ito. Kabanata 2756. Sa baybayin ng Darver Lake, naruroon ang pag-aatubili na magpaalam. Sa tabi ng lawa ay isang desyerto na nayon, kung saan matatagpuan ang isang sinaunang templo. Ang templo ay luma na, matagal nang nabulok, at maging ang mga pader ay bumagsak na. Ang mga tile sa bubong ay kalat-kalat, na may ilang malalaking butas na nakikita. Kapag umuulan, ang kalagayan sa loob ay halos katulad ng kuweba ng talon. Gayunpaman, walang nakakaalam na may maliit na lihim na lugar sa ilalim ng sira-sirang templong ito. Sa wakas ay dumating dito ang babaeng leopard, isa pang psychic, kasama si Senior Carter. Dito matatagpuan ang mga Supreme Protector. Ano ang sinabi mo? Hiniling ni Henley kay Alex ang buong kopya ng Ten Wheels Earth Incantation at Requiem Clock ni Saitigarba. Wala na ba siya sa isip niya? Nagising siya ng kaunting kakayahang Seikiko at iniisip na siya ang pinili. How dare he fight Alex with such ability? Gago, basura. Nararapat siyang tanggalin. Ang leader ng alyansa ng Supreme Protectors, na nakaupo ng mataas sa isang Grand Preceptor, ay talagang isang magandang babae. Nakasuot ng itim na changsam, umupo siya na nakakross ang kanyang dalawang payat na snow white jade legs. Ang kanyang mga braso ay nakasandal sa armrest ng Grand Preceptor, at sa kanyang magandang mukha na parang sinaunang pagpipinta, nakasuot siya ng isang curvaceous figure. Ang mga lugar na dapat ay voluptuous ay kung ano sila, habang ang mga lugar na dapat ay slim ay talagang slim. Ang kanyang mga mata ay naglabas ng isang matamlay na alindog, at kahit na siya ay nagmumura, mayroong isang nag-aalab na kagandahan. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, lumakad ng marahan, at kumilos ng may estilo, at pumunta sa harapan ng Senior Carter. Walang sapi ng paa, marahan niyang itinaas ang kanyang mga paa at dinukot ang mga talukap ng mata ni Senior Carter gamit ang kanyang mga daliri, na nagpapakita ng hindi nakatutok na mga mata sa loob. Sinipa niya si Senior Carter at sinabing, walang silbi ang tandang ito, bunutin mo siya at itapon sa lawa. Pagkatapos, nagbago ang kanyang ekspresyon, kayong mga tao, kayong lahat ay mga inapo ng gulugad ng mga Supreme Protector. Inorganisa ko kayo upang buhayin ang kaluwalhatian ng mga kataas-taasang tagapagtanggol, hindi umasa sa pangalan ng mga kataas-taasang tagapagtanggol upang lumabas at sumenyas. Sa tingin mo ba ay maaari kang mag-amok dahil lamang sa nagising ka ng kaunting kakayahan? Napakawalang muwang mag-isip ng ganyan. Ngayon, hindi na kayo may kukumpara sa mga nakaraang maliliit na demonyo. How dare you be so bossy, thinking you are so great? Dapat kang magpasalamat na ikaw ay buhay pa. Kung hindi mo kayang gawin ang maliit na bagay, ano pa ang magagawa mo? Sa huli, kailangan ko pa ring gawin ang sarili ko. Maaari mo ring baguhin ang Supreme Protectors sa Baby Protectors. Walang nang ahas na magtaas ng ulo habang nagsasalita ang babae. Habang nagsasalita siya ay umiikot ang ulo niya na puno ng itim na buhok. Mayroong kalahating bilog na hugis na hairband sa pagitan ng mga buhok, na umiikot na may ilang uri ng banal na kaluwalhatian. Asterisk. Sa sandaling ito, Pamilya Rockefeller. Bagamat hindi gaanong masigla gaya kahapon, medyo marami ang mga bisita. Pangunahin ang ilan sa mga malalapit na kamag-anak, tulad ng pamilya ng lolo ni Alex, ng sariling mga kamag-anak ni Claire, ng pamilya Stormer, ng pamilya ni Michelle, at ng mga lolo't lola ni Dr. Cheryl. Lahat sila ay naging panauhin sa hapag. Nakita ng iba na medyo hindi malinaw ang sitwasyon. Sa katunayan, ito ay isang Grand Crowd Creation Welfare Handout. Kapag ang isang tao ay nakamit ang kaliwanagan, maging ang kanyang mga alagang hayop ay umakyat sa langit. Masyadong normal ang pakiramdam na may isang demigod na tulad ni Alex na tumutulong sa mga tao sa paligid. Ang bawat tao ay nakatanggap ng isang umuusok na mangkok ng dumplings. Ang sariwang halimuyak at isang walang kamatayang aura ay naruroon. Lahat ng uri ng mga wikang Budista ay nabuo,
Kahit na ang mga ordinaryong tao na nakaupo dito ay parang naririnig nila ang lahat ng uri ng walang kamatayang tunog, hindi katulad sa lupa. Ngumiti si Florence at sinabing, "Salamat sa lahat sa palaging pag-aalaga sa aking pamilyang Rockefeller." Ang ngayon ay itinuturing na pagpapala ng spring, summer, autumn, at winters. Kainin itong mangkok ng dumplings. Sana lahat may windfall. Kainin mo habang mainit. Okay, okay. Hangad din namin ang kaligayahan mo habang lumalaki ka at pagiging cute at matalino tuwing tagsibol, tag-araw, taglagas, at taglamig, taon-taon. Habang kinukuha ng lahat ang kanilang chopstick para magsimulang kumain, may tumunog na telepono. Ang ringtone na ito ay naaayon sa kung ano ang nangyayari. Biglang huminto ang buong silid na may chopstick sa hangin, nakatingin sa may-ari ng telepono. Pero pinsan iyon ni Alex. Soraya. Isang mahinang boses ang maririnig na nagsasabing, "Mayroon bang kabute sa loob ng dumpling na ito?" Natahimik ang buong kwarto. "The asterisk man, babae. Ano ang ginagawa mo, gamit ang ganitong uri ng she asterisk tie na musika bilang ringtone? Wala ka bang mas magandang gawin? Basagin mo ang telepono para sa akin." Ang umungol ay walang iba kundi ang ina ni Soraya. Itinuro ang kanyang anak na babae, ang kanyang mukha ay pulang-pula. Hindi na siya katulad ng dati. Siya ang kailangan ng pamilya Melvus na yakapin, kaya hindi siya maaaring magdala ng kakulangan sa ginhawa sa sinuman. Naagrabyado si Soraya. "Ringtone lang yan. Bakit gusto mong basagin ang phone ko?" Sinabi ni Alex, "Huwag mag-alala, walang kabute dito." Pagkatapos, nagsimulang kumain ang lahat. Kabanata 2757. Ang mga dumplings ay pinagsama sa mayamang enerhiya ng diwata. Isa-isang bumaba ang mga dumplings sa kanilang tiyan. Ang mga may cultivation ay walang problema dahil ang kanilang mga meridian ay lumakas at maaaring sumipsip ng isang tiyak na halaga ng gamot at enerhiya. Para sa mga ordinaryong tao, ang gamot ay medyo malakas. Ang pamilya ng ina ni Claire, halimbawa, ay hindi pa nabibigyan ng mga espiritual na tabletas noon, at nang maubos ang ilang dumplings, ang malaking enerhiya ay sumabog sa katawan. Ito ay laganap. Ang kanilang mga meridian ay nakaramdam ng namamaga at masakit, at ang kanilang mga ulo ay nahihilo. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Sobrang init. Bigla akong gustong matulog, Alex. Wala ba talagang mushroom sa dumpling na ito? Bakit parang nalasan ako? Tumawa si Alex. Hindi poison, basta sobrang lakas ng gamot sa loob. Kung hindi nyo kayang tiisin, okay lang. Matapos itapak ang kanyang paa, isang liwanag ang kumislap sa paligid ng mesa, at hindi mabilang na mga ron ang bumangon upang bumuo ng isang kapansin-pansing hangganan ng pagbuo ng spell sa kisame. Makakatulong ito sa mga ordinaryong tao na matuno ang nakapagpapagaling na kapangyarihan. Pagkaraan ng ilang minuto, ang taong humihingal ng husto, na nagsasabing malapit na siyang lason, ay napatahimik. Binuksan ni Alex ang kanyang banal na mata at isa-isa silang pinagmasdan. Nakita niya na ang kanilang mga meridian ay lumalakas, na may enerhiya na naghuhugas ng laman, naghuhugas ng pagkabulok na iniwan ng mga taon. Ang kanilang mga function ng katawan rejuvenated, cell divisions accelerated, at hair growth accelerated. Ang kulay abong buhok ay naging itim din. Ang recipe para sa pagpuno ng karne sa dumplings ay maihahambing sa ika-9 na gradong espiritual na tableta, na nagpalawak ng buhay ng isang tao. Ang isang mangkok ng dumplings ay magpapahaba ng hindi bababa sa 30 taon ng buhay. Ang lahat ay nasa isang aktibong estado sa tulong ng pagbuo. Kahit na ang quadruplets ay desperadong sumisipsip ng espiritual na enerhiya. Muling iniskan ni Alex ang mga tao bago umupo ng comfortable at pumasok sa kanyang sariling cultivation state. Swish! Lumipad ang kanyang kamalayan. Narito ang gininto ang lawa ng kapangyarihan ng Buddha na pinalapot ng banal na kapangyarihan, at sa gitna ng gininto ang lawa ay isang maluwalhating gininto ang Buddhist na ilaw. Ito ang feedback mula sa iba pang nagsagawa ng 10 Wheels Earth Incantation ng Saitagarbha para sa pagsisimula. Ang kamalayan ni Alex ay nakatayo sa tabi ng gintong lawa at tiningnan ito ng ilang sandali. Sa susunod na segundo, direktang bumulusok at ishot sa vortex na pinagsasama-sama ng Buddhist light. Buzz! Pagpasok pa lang niya, naramdaman ni Alex ang hindi mabilang na golden Buddhist factors. Tulad ng mga snowflake, naanod ang mga ito at tinakpan ang kanyang kamalayan.
May anino ng puno sa loob. Ito ay kulay abo at malabo at hindi isang entity. Gayunpaman, ang mga salik na ito ng Budismo, na lumulutang pababa mula sa itaas ng anino ng punong ito, ay hinihigop ng kamalayan ni Alex. Agad niyang naramdaman ang paglaki ng kanyang kamalayan. Ang mga salik ng Budista ay pumasok sa 3,000 gintong core, ang enerhiya ay nagsasama-sama, at may isang bagay na nagbabago. Sa bawat gintong core, isang gintong tuldok ang lumiwanag. Ang tuldok na ito, na parang may buhay, ay humihinga. Sa buong paligid, hindi mabilang na langit at lupa ang espiritual na enerhiya ang sumugod sa kanyang katawan na parang tidal wave. Kabanata 2758. Sa katunayan, hindi ito ang unang pagkakataon na tumalon ang kamalayan ni Alex sa lugar na ito. Kanina pa ito nandito. Sa kanyang pagtataka, nalaman niyang lumipas ang oras sa ibang bilis sa espesyal na puyo ng tubig na ito ng Buddhist Power Golden Lake. Ang huling beses na nasa loob siya nito. Vortex space, naniniwala siyang matagal na siyang nandoon, kahit 2 o 3 araw. Nang lumabas siya, gayunpaman, nalaman niyang halos hindi nagbabago ang oras sa labas. Sa madaling salita, 3 araw dito ay halos ilang segundo lang sa labas. Iyon ay kahanga-hanga. Ang punto ay ang paglipas ng oras sa loob ng puyo ng tubig na ito ay hindi pandama ngunit isang tunay na pakiramdam. Nakaupo siya sa ilalim ng anino ng kulay abong puno, at para siyang Sakyamuni na nakaupo sa ilalim ng ancestral body tree noon. Nagkaroon ng malinaw na puso at malinaw na isip. Ang pag-unawa sa landas ng Buddha ay napakalapit din. Nandito si Alex upang maunawaan ang aktwal na Saityagarba's 10 Wheels Earth Incantation, na iniwan sa kanya ni Saityagarba, maunawaan ang tunay na kapangyarihan ng Great Mighty Divine Pump, at kahit na pag-aralan ang Bayado Talisman na isinulat ng Revealer na may kapangyarihan ni Buddha. Mangangailangan ng maraming oras upang pag-aralan ang lahat ng ito, ngunit, sa labas, sa katotohanan, ilang segundo lamang ang lumipas. Ito ay lahat ngunit counterintuitive. Gayun din, mas maraming oras si Alex kaysa sa iba upang maunawaan ang mga bagong pamamaraan. Ito ay katulad ng nasa underworld. Ang pinakamahalagang bagay ay na siya ay nasa Buddhist vortex na iyon, na natatanggap ang mga salik na iyon ng Budismo, nag-flush ng kanyang 3,000 gininto ang core, na nagdulot sa kanila na sumailalim sa mga pagbabago sa kalidad, na bumubuo ng mga gininto ang masa sa loob, paghinga sa loob ng mga ito tulad ng pag-aalaga ng buhay. Ang mga pagbabagong ito, sa wakas, ay maaaring pagsabayin kapag ang kamalayan ay bumalik sa pisikal na katawan. Hindi naintindihan ni Alex kung paano eksaktong ginawa ang pag-synchronize na ito. Gayunpaman, ito ay walang alinlangan na isang nakakagulat na kababalaghan. Maaaring hindi ko pa rin maalis ang hindi pangkaraniwang landas ng paglilinang. Mula sa Golden Core Realm hanggang sa Nascent Soul Realm, kailangan ko bang mag-breed ng 3,000 Nascent Souls? Ito ay nakakatakot. Mula noong sinaunang panahon hanggang ngayon, sino ang nakarinig ng isang tao na mayroong 3,000 Nascent Souls sa kanyang katawan? Wala. Walang sino man ang kayang bayaran ang sabay-sabay na pagkakaroon ng napakaraming panganay na sanggol, na nakamamatay. Limitado ang chi energy ng isang tao, para itong maliit na pamilya, na maaaring magkaroon ng 2 o 3 anak. Ngunit kung nais ng isang tao na makalakam ng 3,000 ng sabay-sabay, kahit na sa lahat ng pera at lakas, ang isang ina ay hindi makapagsilang ng napakarami. Gayunpaman, si Alex, ang freak, ay exception. Sa loob ng kanyang katawan, may nakatanim siyang Chaos Tree. Siya ay patuloy na nakakapagbigay sa kanya ng napakaraming Chaos Chi energy mula sa Chaos Tree. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit matagumpay niyang naisip ang 3,000 gintong core. Ngayon, ang 3,000 gintong core ay sumailalim sa metamorphosis sa parehong oras. Talaga bang panganay? Para sa iba, ang pagbabagong anyo ng gininto ang core tungo sa namumuong kaluluwa ay nangangailangan ng malaking halaga ng makalangit na mga materyales at kayamanan. Ang ilan ay nangangailangan pa ng isang matandang alchemist na nagdadalubhasa sa paghahanda ng mga espiritual na table task upang makatawid sa kapigatian. Nagmaterialize ako ng 3,000 sa kanila ng sabay-sabay. What the hell? Tignan natin kung ano ang mangyayari. Si Alex ay may Chaos Tree at Ancestral Body Tree. Kaya, nagkaroon siya ng maraming sagradong puno para hindi mataranta. Kaagad,
Nasubsob niya ang kanyang puso at nilinang ang sarili sa espesyal na espasyong ito. Mabilis na lumipas ang oras, at nagtanim siya araw at gabi. Tuluyan nang nawala ng oras si Alex dito. Pakiramdam niya ay kakaiba ang kanyang gininto ang core. Ang core mas sa loob ng bawat golden core ay unti-unting nagbago mula sa isang maliit na tuldok hanggang sa pagkakaroon ng laki ng isang lingga, na puno ng lakas ng buhay sa loob. Nakahinga talaga sila. Ito, siguro, ang simula ng panganay. Ngayon, naunawaan na ni Alex ang tunay na pamamaraan ng Buddha, ang Ksaytigarbha's 10 Wheels Earth Incantation. Kabanata 2759. Tumayo si Alex sa gilid ng Golden Lake at maingat na pinagmamasdan ang kanyang paligid. Habang lumalabo ang gininto ang liwanag sa gitna ng lawa, naramdaman niyang tama ang nahulaan niya. Salamat sa gininto ang liwanag na ibinalik sa kanya, maaaring mabuo ang isang lihim na maliit na mundo, at maaari niyang pasukin ito at linangin ang isang pag-iral na naiiba sa aktwal na panahon. Dapat isulong ang 10 Wheels Earth Incantation ng Ksaytigarbha sa lalong madaling panahon. Ganito ang naisip ni Alex nang muling sumanib ang kanyang kamalayan sa kanyang pisikal na katawan. Malinaw niyang naalala iyon nang pumasok ang kanyang kamalayan sa kanyang ulo nang tingnan niya ang oras, 12:05 noon. Ang kasalukuyang oras ay 7 minuto pasado 12:00. Ibig sabihin, sa totoo lang, 2 minuto lang ang lumipas. Gayunpaman, pakiramdam niya ay 2 taon na siya doon. Asterisk. Makalipas ang 2 oras, tinanggal ni Alex ang porma sayon. Ang karamihan ng tao ay nagising mula sa kanilang paglilinang at estado ng pagmumuni-muni. Dati, unang 5 incantation seal lang ang magagamit niya noon, pero ngayon, isa na naman ang naintindihan niya. Nang magpapatuloy na sana siya, nakita niyang nanginginig ang espasyo. Ang Buddhist factor sa itaas ng mga anino ng puno ay hamina. Bago ito, para itong nahuhulog na mga snowflake, ngunit ngayon, ito ay napaka-star at mabibilang. Pagkatapos, isang malakas na puwersa ang nagpatalsik sa kamalayan ni Alex palabas. Ang espesyal na espasyo na nabuo ng gintong liwanag ng kapangyarihan ni Buddha ay hindi magagamit. Ito ay, ang gininto ang liwanag na enerhiya na ibinalik sa akin ng mga taong nagsasanay ng Ksaytigarbha's 10 Wheels Earth Incantation. Naubos na ba? Hindi gaanong nag-react sina Daya, Mystic Maiden, at ang iba pa. Bagamat inaasahan ang pagtaas ng paglilinang, ang epekto sa ilang ordinaryong mortal ay binibigkas. Aking kamay, nagbabalat talaga sila. Hindi, buong katawan ko ang nagbabalat. Banal na shit, bakit ba ang bango ng katawan ko? Para itong gamulong sa kanal. Sino ang naglagay ng putik sa akin? Mabaho sa mataas na langit. Noong una, hindi nila alam ang tunay na pagbabago sa kanilang mga katawan. Sa oras na sila ay pumunta upang banlawan ito off, pagbabalat ng kulubat na balat mula sa kanilang mga katawan, at tumayo sa harap ng salamin, ang tanong ay dumating sa unahan. Ako ba ito? Paano? Parang bumalik ako sa aking teenage years. Ang aking puting buhok ay naging itim. Parang mas bata ako ng 30 taon. Masyadong halata ang ganoong epekto. Mas mahimalang kaysa sa anumang produktong pampaganda, kahit na ang isang filter ng Instagram ay mabibigo kung ihahambing. Tapos, 7:30 PM na. Matagal nang nakaupo si Michelle sa live broadcast room. Bagamat hindi pa niya sinimulan ang live stream, napatulala siya. Napakaraming tao sa live room na naghihintay para simulan niya ang broadcast. Ang mga tagahanga ay 3 beses na mas marami kaysa sa orihinal na bilang ng mga tao. Mahirap isipin. Mayroon na siyang malaking bilang ng mga tagahanga, ngunit ngayon, isang malaking bilang ng mga dayuhang kaibigan ang pumasok. Bago magsimula ang live na broadcast, hindi huminto ang tunog ng mga Regalong bumubuhos sa live room. Naghihintay ang lahat kay Alex na i-anunsyo ang 10 Wheels Earth Incantation ng Ksaytigarbha. 8:00 ng husto, nagsimula na ang live broadcast. Dub. Hindi mabilang na mga regalo ang napuno sa screen. Imposibleng makita kung ano pa ang nasa screen. Walang magawa lamang na isara ni Michelle ang function ng pagsisipilyo ng mga regalo, pagkatapos ay naglaro ng cultivation mantra. Mahal kang Michelle. Ang malaking kapatid ni Michelle ay nasa isang kanal ngayon dahil itinapon ang banal na puwersa. Para dito, kailangan kong magsipilyo ng 10 istasyon ng kalawakan. Binubuksan ni Michelle ang reward channel.
Huwag mo akong pigilan na magregalo. Maraming tao ang nagsalita at naghintay na magantimpalaan. Sabi ni Michelle, no need to reward. Sinabi ng aking kapatid na mag-aambag siya sa inyong lahat ng libre at malayong tutulungan kayo sa inyong paglilinang. Lahat, basahin muna ang recipe na ito at ang mga pangunahing punto sa screen. Bibigyan kita ng kalahating oras para isaulo ito. Pagkatapos, tutulungan ka ng aking kapatid na itayo ang iyong pundasyon gamit ang boses ng Buddha. Nasiyahan si Alex sa epekto ng live broadcast na ito. Ang bilang ng mga online na tagahanga ay lumampas sa 1 bilyon. Kapag ang mga taong ito ay nagsagawa ng 10 Wheels Earth Incantation ni Saitagarbha, makakatanggap siya ng maraming Buddhist na ilaw. Kabanata 2760. Sa katunayan, hindi lang ordinaryong tao ang nakasaksi sa live room ni Michelle. Talagang nakuha nito ang atensyon ng ilang matataas na opisyal, dignitaryo ng iba't ibang bansa, at maging ng ilang puwersa ng matagal nang itinatag na mga sekta. Nang iharap ni Michelle ang mga kasulatan at tala ng 10 Wheels Earth Incantation ng Saitagarbha para sa paglilinang nito sa isang malinaw at naiintindihan na paraan sa ibaba ng kamera, hindi mabilang na mga tao ang dumagsa dito. Sa isang sinaunang sekta, Sect Master, inihayag na talaga. Inihayag ni Alex ang 10 Wheels Earth Incantation ng Saitagarbha. Ito ay hindi lamang ang recipe para dito, kundi pati na rin ang paraan ng paglilinang nito. Mabilis. I-film ito. Itala ang buong proseso. Huwag pansinin ang kalahati ng mga detalye. Ang Panginoong ito na nag-utos ay may kulay abo na at mahigit 200 taong gulang na. Nang makita ang eksena sa live broadcast room, bumantong hininga siya at sinabing, ang 10 Wheels Earth Incantation ni Saitagarbha ay isang banal na pamamaraan. Noong nakaraan, ilang pahina ng pira-pirasong sulat kamay na incantation ang umaakit sa mga master level ng sect na ipaglaban ito. Tandang-tanda ko pa ang eksenang iyon. Nagkaroon ng pagpatay, at pinutol ang mga ulo nang bumagsak ang ilang sect masters. Hindi ko akalain na ito ay iaanunsyo ngayon para sa sino mang makakuha nito. Noon, kung bukas ang isipan ng mga sect master, bakit kailangan pa ng pagdanak ng dugo? May nagsabi rin, sect master, napakaaga pa para gumawa ng tiyak na conclusion. Sino ang nakakaalam kung totoo o mali ang kinuha ni Alex? Itinuro ng master ang malaking LCD screen at sinabing, noon, nagkaroon din ako ng pribilehiyo na sumulyap. Naalala ko ang ilang sipi ng incantation, na eksaktong kapareho ng mga nakasulat dito. So, Sect Master, magsasanay ba tayo? Nasa harap mo ang divine technique. Hindi ka ba magpa-practice? Anyway, kailangan kong subukan. Ang pagtuturo sa aking legacy ay isang scrap ng mga makamundong pamamaraan, sa karamihan. Ang malaking digmaan sa pagtatapos ng sinaunang panahon ay talagang isang malaking kawalan. Ngunit, sa simpleng pagsasanay ng mga diskarteng Budista, ginagawa ba tayong Budista? Natatakot lang ako na pagdating ng panahon, hindi mo matulungan ang iyong sarili. Ang master na ito ay itinuturing din na nakita ang mundo, alam na ang isang tao ay hindi maaaring umupo at magsaya. Sa kabila ng takot na mayroon pa ring ilang mga nakatagong panganib, talagang mahirap labanan ang toksong dala ng banal na pamamaraan, dahil siya ay isang tao sa mundo ng paglilinang. Asterisk. Sa kabilang banda, maraming matatandang tao ang nakaupo doon sa pinakamataas na opisina ng Amerika. Kung nakita ito ng mga tagalabas, makikita nilang pamilyar sila. Maraming mga mag-aaral sa elementarya ang maaaring tumawag sa kanilang mga pangalan. Ito ang pinakamataas na antas ng mga gumagawa ng desisyon sa Amerika. Sa sandaling ito, malinaw na tumutugtog ang live broadcast ni Michelle sa malaking projection curtain sa opisinang ito. Ang mga taong ito ay talagang pamilyar kay Alex at may malalim na impresyon sa kanya. Simula nang pumasok ang batang ito sa ating paningin, maaari na talaga siyang maghagis ng higit sa 1 beses. Sinabi mo na gumawa siya ng isang malaking hakbang sa pagkakataong ito, sa pamamagitan ng pagpapakawalan ng mga banal na pamamaraan kung saan ang mga pinuno ng sekta ay maaari lamang mangarap. At saka, plano niyang ituro ng personal ang mga teknik na iyon. Ang susi ay, anuman ang nasyonalidad, maaaring matutunan ito ng sinuman. Ano ang gusto niya? Gusto ba talaga niyang lumikha ng isang bagong pandaigdigang sekta at itatag ang Buddhist Golden Age na kaharian? Gusto niyang maging Lord Buddha mismo. Senior Cedric,
Ang tatay ng batang ito ay dating sundalo sa ilalim mo. Pumunta ka at tawagan mo ang batang ito at tanungin mo siya ng harapan. Humiling si Senior Cedric, "You guys are flattering me. Hindi ako kinikilala ng kanyang ama na si William bilang isang superior." Naglakas loob siyang ituro ang ilong ko at pag-alitan ako. Bukod dito, narinig ko kamakailan ang balita na si William ay buhay pa ngunit wala na sa Earth. Wala sa Earth, saan siya nagpunta? Itinuro ni Senior Cedric ang langit at bumigkas ng dalawang salita, Fairy Realm. Nanlaki ang mata ng isang tao at sumagot, "May Fairy Realm ba talaga?" Sinabi ni Senior Cedric, "Senior Zenith, ang iyong mga ninuno ay gumawa ng mga immortal, ngunit alam mo lamang na makisali sa GDP. Minsan kailangan mong sumipsap ng karunungan ng mga sinaunang tao, umangkop ng kaunti, kung hindi, paano lumitaw ang bundok oro?" Ito ba ay meteorite? Si Senior Cedric ay dating pinuno din ng Flying Eagles. Napakalalim ng relasyon nila ni Jade. Kaya, marami siyang alam sa inside information. Isang matalas na mata na nasa edad 50 ang edad ay buong espiritu. He clapped his hands and said blandly, "Iba na ang panahon ngayon. Kailangan din nating makasabay sa panahon." Naniniwala pa rin ako sa sense of justice ng batang ito. Sinabi rin niya ngayon na may mga malalakas na tao mula sa kalawakan na pumupunta rito. Natatakot ako na hindi ito isang chismis. Kaka-receive ko lang ng phone call from Principal Lawler, who also talked about this. We need to prepare in advance. Senior Cedric, maglakbay sa California at alamin kung ano ang nangyayari. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Tumango si Cedric. Mabuti. By the way, Cedric, where's your granddaughter been lately? Matapos makilala ni Clive si Esmeralda minsan, iniisip niya ito. I think they can both try get along, sabi ng isa pang matanda kay Cedric. Kung makikita siya sa labas, makikilala agad siya. Iyon ay ang chief ng Amerika. Napabuntong hininga si Cedric. Tomboy ang Esmeralda ko. Ni hindi ko siya makilala. Kung kaya ni Clive, siya na lang ang maghahabol sa kanya. Asterisk asterisk asterisk. Ito ay hindi lamang American top brass, ngunit ang mga echelon mula sa ilang kilalang bansa ay nanonood din ng livestream. Sa kasamaang palad, marami sa mga taong iyon ang naguguluhan tungkol sa mga tekstong Amerikano at ganap na walang ideya tungkol sa mga ito, hindi banggitin na ang mga ito ay sulat kamay ni Alex sa Ingles. Ang mantra ay makaluma din at medyo mahirap bigkasan. Ang mga dayuhan ay nasa isang mahirap na kalagayan. Nabigo ang software ng pagsasaling wika na magbigay ng wastong pagsasalin, o ang mga isinalin na mga teksto ay magiging kalokohan. Maghanap ka ng interpreter na nakakaintindi ng English. Bilasan mo. Gusto kong malaman kung ano ang nakasulat kaagad. Maraming matataas na echelon at mga dayuhang pinuno ng conglomerate ang umungal at nagmura hanggang sila ay maubusan ng hininga. Edman it. Bakit nasa English? Ang pinakakasuklam-suklam na bagay ay iyon. Kahit na makita ng mga tinatawag nilang English interpreter na nakita nila ang mga text sa papel na iyon sa live broadcast room, tulala pa rin sila. Nakilala nila ang bawat salita ngunit nabigo pa rin silang magkaroon ng anumang kahulugan kapag konektado. Pumunta at humanap muli ng higit pang mga interpreter. Maghanap ng ilan pang Amerikano. Bilasan mo. Lumipas ang kalahating oras. Nagsimulang lumabas ang malabong pag-awit ni Zen mula sa live broadcast room. Parang hagong ng mga lamok noong una, ngunit lumakas ito ng lumaon. Iyon ang tunay na pag-awit ng Zen ng Budismo, ang 6 na pantig na mantra. Bagamat maririnig ang boses mula sa mga telepono at maging sa mga headset, naglalaman ito ng isang uri ng hindi kapani-paniwalang kapangyarihan ng mahiwagang. Maaari nitong linisin ang isip ng isang tao at walang laman ang kaluluwa ng isa, na inilalagay ang tao sa isang banayad na kapaligiran. Sa isip at kamalayan ng lahat, tila nakita na nila ang land of bliss. Napakapayapa noon, walang kasakiman, puot, at maling akala. Disiplina, pagninilay, at karunungan lamang ang natitira. May nakita silang puno ng Bodhi doon. Ang puno ng Bodhi ay lumalaki sa isang pool ng tubig, at ang tubig ay kasing linaw ng salamin, na sumasalamin sa kanilang sarili. Pagkatapos, isang boses ang gumabay sa kanila patungo sa tubig upang maupo sa ilalim ng puno ng Bodhi bago sila magtanim ayon sa mantra ng Ten Wheels Earth Incantation ni Saitigarba. Gayunpaman,
Ang lahat ay hindi nakikita ng mga nanonood. Sa kabilang dulo ng live broadcast room, nakabalot si Alex ng mga Buddhist na anteng-anteng na naglalabas ng gininto ang liwanag sa kabuuan. Samantala, ang katabi niya ay ang tagapagtanggol na matagal nang hindi nagpakita, si Shelly. Habang nakatingin kay Alex, ang kanyang magagandang mata ay malumanay na kumikislap, na puno ng nakakagulat na liwanag habang sila ay kumikinang. Kaya ganoon ang kaso, mas makakakita si Saitigarba kaysa sa akin. Wala na akong pagdududa kung gayon. Matagal na tumayo si Shelly nang hindi ginagambala si Alex. Siya pagkatapos ay naging isang sinag ng pulang ilaw at bumaril sa kanyang isip palasyo. Si Cedric, nakakauwi lang sa Alaska, ay naghanda na mag-impake ng kanyang mga gamit bago lumipad patungong California sakay ng isang espesyal na eroplano. Noon ay may lumabas na koi lady sa sulok. Lolo, nagmamadali ka. Malayo ba ang biyahe mo? Esmeralda, saan ka nagpunta kanina? Tinawagan kita, ngunit hindi mo man lang kinuha ang telepono. Masyado mo akong pinag-alala. Ang babaeng ito pala ay si Esmeralda Campbell, ang kanyang apo. Gayunpaman, hindi alam ni Cedric na siya ang presidente ng Supreme Protectors sa Darver Lake sa ilalim ng sira-sirang, sinaunang templo. Kabanata 2762. Napakunot ang noo ni Cedric nang makita ang apo, nakasuot pa rin ng tradisyonal na damit, na nakatapak sa lupa sa taglamig. Esmeralda, halos -32 degrees na ngayon. Bakit ka nakayapak at walang sapat na damit? Hindi ka ba natatakot na sipon? Sabi ni Esmeralda, Lolo, ito ang tawag sa pagiging malapit sa natural na chi. Ito ay isang uri ng paglilinang. Wala akong nararamdaman sa kaunting lamig na ito. Sinadya niyang itapak ang kanyang mga paa sa lupa at umikot. Bagamat idiniin niya ang kanyang walang kapantay at makinis na mga paa sa lupa, ang kanyang mga talampakan ay walang batik pa rin. Ngayon, tapat na minahal ni Cedric ang apo na ito, na naging mas kaakit-akit sa kanyang paglaki. Hanggat komportable siya, wala itong sasabihin tungkol sa kanya. Kailangan kong pumunta sa California para sa isang agarang bagay. Pagbalik ko, kailangan nating magkaroon ng maayos na pag-uusap. Naningkit ang mga mata ni Esmeralda. Lolo, para saan ang pagpunta mo sa California? Hindi masyadong nag-isip si Cedric. Habang naglalakad, sinabi niya, nakakilala ako ng anak ng isang matandang kaibigan. Well, ang lalaking iyon na gumawa ng malaking kaguluhan sa live broadcast room na iyon, si Alex Rockefeller. Napakurap si Esmeralda. Alam niya kaagad kung ano ang nangyayari. Ang katotohanan na ginawang pampubliko ni Alex ang 10 Wheels Earth Incantation ni Saitigarba ay isang pangyayaring nakakasira ng lupa sa buong mundo ng paglilinang. Ngayon, hindi mabilang na mga tao ang natututo at nagsasaliksik sa pamamaraang ito. Kung hindi nakuha ni Esmeralda ang pagkakataong makatagpo at kakaibang landas, natukso rin siya. Lolo, kilala ko ang lalaking ito at may naiintindihan ako tungkol sa kanya. Bakit hindi kita sinamahan? Ha? Nagtatakang tumingin si Cedric sa apo, baka lumipad ang baboy. Ikaw ba talaga ang nagkukusa para makilala ang isang binata? Ito ay walang uliran. Bakit? Ikaw ba ay interesado kay Alex Rockefeller? Napangiti ng mahina si Esmeralda. Lolo, napakataas ng mga requirements ko. Kahit si Alex Rockefeller ay hindi kwalipikado. Gusto kong sumama sa iyo dahil may itatanong ako sa kanya. Baka maibigay niya sa akin ang mga sagot sa kanila. Napabuntong hininga si Cedric. Esmeralda, hindi ka na bata. Ngayon palang tinanong ka ni Horace. Ang apo niyang si Clive ay gustong sumama sa iyo. Clive Stein. Isang tawa ang lumabas sa bibig ni Esmeralda. Lolo, hindi mo ba ako naiintindihan? Sa mata ng mga normal na babae, ang isang lalaking tulad ni Clive Stein ay maaaring si Prince Charming, isang-isa sa 1,000,000 mayayamang asawa. Ngunit sa aking paningin, siya ay walang pinagkaiba sa mga damo sa gilid ng kalsada. Pagkatapos mag-usap ng lolo at apo, pumunta na sila para maghanda. Nang gabing iyon, sumugod sila sa California. Ang buong pangalan ni Cedric ay Cedric Campbell. Hawak ang isang matayog na posisyon sa nangungunang pamunuan ng Amerika, tiyak na isa siyang pivotal bigwig, lalo na sa mata ng militar. Ayon sa pagraranggo ng mga opisyal na posisyon, siya ay magiging posisyon man lang ng isang general noong sinaunang panahon. Naturally, mayroon siyang espesyal na eroplano na maghahatid sa kanya.
Nakuha ni Esmeralda ang replika ng buong nilalaman sa eroplano sa live broadcast room ni Michelle. Pinag-aaralan niya ang mantra at cultivation content ng 10 Wheels Earth Incantation ni Saitigarba. Matapos suriin ito sa kanyang kakayahan, napabuntong hininga si Esmeralda sa pagtataka. Lolo, tiningnan ko ang nilalamang ito batay sa aking paglilinang. Ito ay perpekto lamang. Wala akong mahanap na kapintasan. Sobrang naantig din ako. Malamang na naglalaman ito ng mga tunay na divine cultivation technique, kaya ito ay napakahalaga. Maaari ko bang linangin ito? Tanong ni Cedric. Hindi ito dapat maging problema. Noon ay biglang yumanig ng malakas ang eroplano. Nalaglag agad si Cedric sa kinauupuan niya. Buti na lang at mabilis ang utak ni Esmeralda, agad siyang sinunggaban at inipit sa upuan. Ano ang nangyayari? Anong ginagawa ng kapitan? Malakas na tanong ni Esmeralda habang nanlalamig ang mga mata. Agad tumakbo ang isang gwardya upang tanungin ang kapitan, at ang nakuha niyang sagot ay may nahulog mula sa langit at lumitaw sa harap mismo ng linya ng paningin ng mga piloto. Kinailangan ng kapitan na gumawa ng mga hakbang na pang-emerhensya, na naging sanhi ng biglang pagbabago ng direksyon ng eroplano. May nahulog mula sa langit. Parehong natarante sina Cedric at Esmeralda. Lumilipad sila sa mahigit 32,800 talampakan sa taas, ngunit bakit parang gusto nilang maglakad sa tabi ng isang construction site kung saan ang mga bagay ay patuloy na itinatapon mula sa taas. Gayunpaman, paano maaaring itapon ang isang bagay mula sa ganoong kataas na altitude? Ibinagsak ba ito ng isang bathala sa langit? Kabanata 2763. Agad na inilagay ni Esmeralda ang lilam sa kanyang bintana at tumingin sa likuran. May nakita talaga siya. Ito ay isang mabilis na nahuhulog na bagay na nagninangas ng husto. Hindi niya masabi ng eksakto kung ano iyon. Gayunpaman, maaari niyang kumpirmahin na ang isang banggaan sa eroplano ay mauuwi sa trahedya. Ano yang bagay na yan? Maaaring ito ay isang meteorite. Hindi ito mukhang meteorite. Bakit sa tingin ko ito ay mukhang isang base na may mabibigat na artificial na pag-install? Ito ay dapat na isang bumagsak na satellite. Ngunit mula sa aling bansa? Pati satellite ba bumabagsak ng ganyan? Salamat sa mayamang karanasan ng kapitan, nagbago siya ng direksyon sa oras. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay hindi maiisip. Gayunpaman, pagkatapos ng pagbagsak ng boses, marahas na bumagsak muli ang eroplano, dahilan para matamba ang lahat. Isang guard din ang tumama sa ulo niya sa baggage rack ng eroplano ng malakas. Itinaas ni Esmeralda ang kanyang magagandang kilay. Naramdaman niya na hindi ganoon kadali ang sitwasyon. Habang patuloy siyang nakatingin sa labas ng bintana, nakita niya ang isang maliwanag na apoy na tumatama sa tabi ng eroplano. Ito ay bumagsak pababa sa napakabilis na bilis. Sa pagkakataong ito, mas maganda ang hitsura niya. Ito ay isang satellite mula sa Republic of Mai. Tingnan mo, may logo ito. Sabog. Ang satellite ng Republic of Mai ay matagal nang hindi na ginagamit at naging space junk. Gayunpaman, hindi nila ito ipinadala sa orbit ng sementeryo. They're really unethical, Cedric complained unfond of the Republic of Mai in the slightest. Noong una ay naisip niya na mapupunta sila sa ganoong sitwasyon dahil sa isang satellite na aksidenteng bumagsak. Gayunpaman, ang boses ni Captain Shane ay nanggaling sa Cedric, may nangyari. Guys, tumingin ka sa labas. Ano ang nasa labas? Nagmamadaling binuksan ng guard ang window shades. Binuksan niya kaagad ang isang dosina. Natigilan ang lahat nang makita ang eksena sa labas. Ito ay hindi isang bumabagsak na satellite. Mayroong 12 dosenang, marahil kahit daan-daan, ng mga bumabagsak na bowl ang apoy. Sa pag-usbong ng agham at teknolohiya, ang pag-unlad ng kalawakan ay palaging hangad ng sangkatauhan. Ang bilang ng mga satellite na ipinadala nila sa kalawakan ay patuloy na tumataas, lalo na para sa ilang mga bansa na may advanced na teknolohiya sa kalawakan na maglulunsad paminsan-minsan. Kahit na ang ilang partikular na malalaking negosyo ay maaaring magpadala ng kanilang sariling mga satellite. Sa kabuuan, magkakaroon ng hindi bababa sa ilang libong satellite sa orbit sa paligid ng Earth. Ngunit ngayon, hindi mabilang na mga satellite ang bumagsak na parang mga patak ng ulan. Tila nag-evolve sila sa namumulaklak na mga ilaw. Thud. Isang malakas na kalabog ang maririnig. May bumangga sa eroplano. Ang eroplano ay hindi matatag at marahas na umikot.
Ang mga tao ay tumingin sa labas ng bintana, ngunit sila ay halos matakot sa kaibuturan. Natama ng timing ng eroplano, at nagkaroon ng butas. Ngayon, ang buntot ay umuusok na, at hindi alam kung sasabog ang eroplano. Nagbigay ng babala ang kapitan at hiniling sa lahat ng pasahero na ihanda ang kanilang mga parasyon. Kung ang sitwasyon ay hindi tama, maaari silang maging handa na lumikas anumang oras. Pagkalipas ng 5 minuto, sa wakas ay hindi na nakayanan ng buntot ng eroplano ang pinsala at naputol ito ng may bitek. Tumagilid ng husto ang buong eroplano bago ito umikot at sumisid sa lupa. Boom! Sinipan ni Esmeralda ang emergency door. Kinuha niya si Cedric at tumalon palabas ng eroplano. Bukod dito, nang si Esmeralda sa himpapawid ay tumangala sa langit, may nakita siyang mas nakakagulat at nakakatakot. Kabanata 2764. Ano yang bagay na yan? Marunong na tao si Cedric pero napaawang sa bibig niya ang nakita niya sa itaas. At hindi niya ito maisara ng matagal. Hindi pa siya nakakaramdam ng ganoong pagkabigla sa buong buhay niya. Ang nakita ay ang imahe ng 9 na higanteng dragon na humihila ng kabaong. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Hindi bababa sa daan-daang milya ang layo nito, sa itaas ng atmosfera ng mundo, ngunit kitang-kita niya ang mga dragon dahil ganoon kalaki ang mga ito. Ang 9 na napakalaking silver dragon ay nagmumula sa nakasisilaw na pilak na liwanag sa kabuuan habang hinihila ang isang malaking tansong kabaong. Isang kabilugan ng buwan ang sumikat sa dilim ng gabi. Gayunpaman, ang 9 na malalaking silver dragon na naglalabas ng pilak na ilaw ay parang 9 na buwan, mas malaki at mas maliwanag. Kitang-kita niya ang mga kaliskis sa mga higanteng dragon mula sa malayo. Malaki rin ang kabaong na iyon. Habang ang dingding ng kabaong ay naliliwanagan ng pilak na liwanag, kitang-kita niya ang mga inukit na bulaklak, ibon, insekto, at isda dito gamit ang kanyang mga mata. Naglabas ito ng sinaunang aura at pagbabago-bago ng solidong sigla. Malinaw na nakatingin siya sa isang malamig na kabaong, ngunit kahit papaano ay naramdaman niya. Isang malakas na nilalang ang nakahiga sa loob. Bilang karagdagan, mayroong isang malaking 7 kulay na ibon sa tabi ng 9 na dragon na humihila sa kabaong. Hindi niya masabi ang mga species nito, ngunit halos kasing laki ito ng malalaking dragon ng ibukan nito ang mga pakpak nito. Ngayon lang, maraming satellite ang nalaglag sa orbit dahil ang 2 alien na ito ay casual na tumagos sa kanila. Ang mga mata ni Esmeralda ay kumikislap, kumikinang na pula habang may sensinang sinabi niya sa mga nilalang. Hindi ko inaasahan na mahahanap nila ang lugar na ito ng ganoon kaga. Mukhang ang lumalakas na tubig ng espiritual na enerhiya sa Earth ay nagparamdam sa kanila ng target. Parang kinakausap ni Esmeralda ang sarili. Napalunok ng laway si Cedric at nagtanong, may alam ka ba? Maaari bang bumaba ang malalakas na kapangyarihan mula sa kalawakan at makapinsala sa mga tao sa ating lupain, tulad ng hinulaan ni Alex Rockefeller? Sa paghusga sa kung ano ang aming tinitingnan, ito ay mga pag-iral mula sa mga alamat at alamat. Sa ating kasalukuyang teknolohiya at mga armas, natatakot ako na mahirap silang harapin. Sinabi ni Esmeralda, Lolo, ito ang ayos ng mga sinaunang Supremo, na matagal nang nalampasan ang antas na sinasalihan ng mga mortal. Ito ay magiging napakahirap sa natitirang panahon, ngunit hindi ito tulad ng walang pagkakataon na baguhin ang tubig. Ang pag-aayos ng mga sinaunang Supremes ay hindi natin mahuhulaan. Kailangan mo lang protektahan ang iyong sarili at ipaubaya sa iba ang ibang gawain. Nang sabihin iyon ni Esmeralda, naramdaman niya ang ilang mga matang tumutusok sa kanya. Sila ay kabilang sa 9 na dragon na pilak at sa 7 kulay na ibon. Natuklasan nila ang kanyang pag-iral. Isang aborigine. Ang 7 kulay na ibon ay nagsalita sa wika ng tao. Kaagad pagkatapos, dumura ito ng bahid ng aura ng talam na marahas na tumama kay Esmeralda. Bahagyang nagsikip ang mga mag-aaral ni Esmeralda, ngunit wala siyang ibang reaksyon. Sa kabilang banda, nag-aalalang tumili si Cedric at ang iilang gwardya sa tabi niya. Gayunpaman, nang ang streak na iyon ng sobrang malupit na aura ng talam, na naglalaman ng walang hanggan na malalaking batas na maaaring maputol ang mabituing kalangitan, ay nakaapekto sa kapaligiran sa isang partikular na altitude, nag-trigger ito ng isang tiyak na mahiwagang spell formation. Isang malabong bilog ng gininto ang liwanag na may misteryoso, komplikado,
umaagos na mga ron ang lumitaw na hamarang sa bahid ng aura. Ito ay higit pa doon. Ang pagbuo ng spell na ito ay ang pinakamatibay na pagsasaayos ng mga sinaunang Supreme para sa kapakanan ng pagprotekta sa Amerika at sa lahat ng pinaninindigan nito. Sa kasalukuyan, hindi lamang nito hinaranggan ang aura ng Talam, ngunit pinilit pa ito, na nagtutulak upang laslasin ang 7 kulay na ibon. Ang rebounding blade aura ay mas malakas at mas mabilis. Ang 7 kulay na ibon ay nagbuga ng nakakatakot na hiyaw at naging isang 7 kulay na liwanag na batis, agad na tumakas sa malayo. Sa isang kisap mata, umabot na ito ng 10,000 milya, ngunit hindi pa rin ito makatakas sa pagtugis sa rebounding blade aura na iyon. Whoosh! Ang aura ng Talam na iyon ay umaabot ng halos 10,000 yarda at tinawid ang mundo. Naabutan nito ang ibon sa isang kisap mata at pinutol ng husto ang katawan nito. Poof! Sumabog ang katawan ng ibon, at damanak ang banal na dugo bago ito sumapit sa pagkamatay nito. Nagulat ang siyam na Silver Dragon. Ngayon pa lang ay naglalabasan na sila ng mga pangil at nakatitig kay Esmeralda na para bang anumang oras ay aatake sila. Ngayon dahil sa takot, agad nilang pinigilan ang kanilang layuning pumatay. Bukod dito, mabilis pa silang umatras ng milya-milya ang layo. Noon ay lumitaw ang isang malaking airship sa kalangitan. Sumugod ito sa gilid ng bangkay ng 7 kulay na ibon at sinalo ito. Ang 7 kulay na ibon na napakabilis na namamatay sa pamamagitan ng Talam na aura na pinakawalan nito ay maaaring mukhang medyo katawa-tawa, ngunit sa katunayan, ito ay hindi simple. Nagtaglay din ito ng matayog na posisyon sa isang partikular na mataas na ranggo na walang kamatayang kaharian ng universo, at ang lakas nito ay nalampasan pa ng isang Immortal Emperor. Kabanata 2765. Ang bangkay ng 7 kulay na ibon ay puno ng mga kayamanan. Likas na may gusto sa kanila. Sa airship, umiindayog ang mga pigire ng tao. Kinaladkad nila ang bangkay ng 7 kulay na ibon bago ito hinimay. At saka, may maririnig na nagsasabi. Ang iilang Bast Asterisk Herds mula sa Stormer Sect ay nagulo. Sila ay walang awa. The Asterisk Man It. How dare they set up a immortal slaying sword formation here? Sinusubukan ba nilang patayin ang lahat? Ang mga taong iyon, ang 9 na dragon na humihila sa kabaong at ang 7 kulay na ibon na kamamatay lang, ay natural na dumating para sa muling nabuhay na espiritual na enerhiya sa Amerika. Ang pagkakataong sumisibol mula sa loob ay isang koleksyon ng mga dakilang kapalaran sa hindi mabilang na mga mundo. Ito ay makalangit na paglilinang ng paglikha. Sino ba naman ang hindi magagalaw? Ang Ancient Heavenly Kings at mga Sect Master ay hindi mapakali. Gayunpaman, ang 7 kulay na ibon ay nagsilbing babala sa kanila. Matapos nilang walang magawang panoorin ang pagkamatay nito ng napakabilis, hindi sila nang ahas na ipagpatuloy ang kanilang mga pagsisikap. Ang mga mata ni Esmeralda ay kumikinang sa nakasisilaw na pula habang nasaksihan niya ang buong proseso. Noon siya nakahinga ng maluwag. Ito ay Amerika, ngunit hindi isang lugar kung saan kayong mga tagalabas ay maaaring tumakbo ng laganap, pagbabante niya. Kung ayaw mong mamatay, magmadali at bumalik sa iyong lungga. Dumagundong ang kanyang boses at lumabas sa kapaligiran, na pumapasok sa mga tainga ng mga tagalabas. Kaagad, labis niyang ikinagalit ang mga taong iyon at mga hayop. Sa kasamaang palad, isang spell formation ang naruroon doon. Hindi sila nang ahas na lumampas sa proteksyon ng Immortal Slaying Sword Formation. Sa kalaunan, inilabas nila ang lahat ng galit sa mga satellite at istasyon ng kalawakan. Boom! 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 Ang mga lokasyon ng mga artificial na satellite ay umalis sa saklaw ng proteksyon ng pagbuo ng spell, kaya ang autonomous na pagtatanggol ng pagbuo ng spell ay hindi na-trigger nang sirain nila ang mga satellite at tanggihan ang mga ito pababa sa Earth. Sa sandaling iyon, ang mga bangkay ng satellite ay bumabagsak ng libo-libo tulad ng mga patak ng ulan. Umalis ka dali. Direktang pinutol ni Esmeralda ang strap ng parachute gamit ang isang espada. Tumalon siya sa ere kasama si Cedric sa bilis ng kidlat bago bumaril sa lupa. Kasabay nito, ang mga tao sa Earth ay nanunood ng eksena sa kalangitan sa loob ng ilang panahon ngayon. Ang pangunahing bahagi ng makabagbag damdaming balita ay nai-broadcast sa buong internet at mga istasyon ng TV sa buong mundo. May mga taong nagulat, ang iba ay natakot, habang ang iba ay nasa sabik. Ang edad ng mitolohiya ay lumitaw. Ito ba ay isang pagpapala o isang sumpa?
Ang muling nabuhay na espiritual na enerhiya sa Earth ay naging pie-slice sa mata ng marami. Ano ang dapat nating gawin? Nasaan ang mga bayani? Sa Rockefeller Manor sa California, nasaksihan din ni Alex ang anomalya sa kalangitan. Mas alam niya kaysa sa iba na dumating na ang panahon ng alitan. Ang spell formation na itinakda ng mga sinaunang Supremes ay hindi mapoprotektahan ang mga aborigine na walang bottom line. Habang ang espiritual na enerhiya ay muling nabuhay sa isang mas malalim na antas, ang pagbuo ng spell ay magpapahintulot sa mga tagalabas ng isang tiyak na kaharian na makapasok dito at maghanap ng mga pagkakataon. Sa madaling salita, kung ang mga walang kapantay na genome ay lilito sa mga tagalabas, pantay na tatanggapin sila ng Amerika. Ito ay upang maiwasan ang kakulangan ng mga angkop na kandidato sa sariling bayan. Ginawa ng mga sinaunang tao ang lahat para lang makahanap ng pagkakataong mabago ang takbo. Kung sino ang mas malakas ay magiging superior, ang emphasis ay nasa fairness. Aalis ako saglit, biglang sumulpat si Dorothy kay Alex. Huwag kang lalapit at hanapin ako. Mas-stress ako pag nakita kita. Alam ni Alex na hindi siya si Dorothy, kundi si Xena. Nakatitig pa rin siya sa halik na iyon. Tapos, umalis na lang siya. Makalipas ang kalahating oras, dumating sina Cedric at Esmeralda sa Rockefeller Manor. Nang makapasok si Esmeralda sa gate ng Rockefeller Manor, kakaiba ang pakiramdam niya. Ang berdeng hairpin sa likod ng kanyang ulo ay kumikinang sa fluorescence at bahagyang nanginginig na para bang ito ay sobrang nasasabik. Pwede bang? Hindi maipaliwanag na excited din si Esmeralda. Isang bahagyang pamumula ang lumitaw sa napakagandang mukha na iyon. Kabanata 2766. Ha, Cedric, bakit ka nandito? Si Geronimo ay nasa Rockefeller Manor na ngayon. Nang makita niya si Cedric ay natigilan siya saglit. Ang matandang iyon ay may mahalagang papel sa Alaska at nakakuha ng maraming magagandang tagumpay. Kung nireranggo sila ayon sa merito, mas mataas ang posisyon ni Cedric kaysa sa kanya. Ang mga departamento sa ilalim ng gobyerno tulad ng Divine Constabulary, Department 6, at the Flying Eagles ay sumuporta kay Cedric ng higit sa sinuman. Si Geronimo ay mas matanda at siya ang nagtatag ng Divine Constabulary, ngunit sa katunayan, hindi niya ito maitatag ng walang tulong ni Cedric. Geronimo, nandito ka rin. Nang makita ni Cedric si Geronimo ay bahagyang nagulat siya. Hindi siya nakaramdam ng hinanakit ng tawagan niya si Geronimo. Kakakain lang ni Geronimo ng dumplings sa bahay ni Alex at naranasan niya ang pagtaas ng espiritual na enerhiya. Si Alex ay bukas palad din na nag-aalaga sa kanyang lolo. Bilang resulta, nagpakita siya ng mga palatandaan ng pagbabagong lakas. Itim at may kintab na ang kanyang buhok na may uban, at nawala na rin ang mga kulubot sa kanyang mukha. Siya ngayon ay may kulay rosas na kutis at matatalas na mga mata. Sa isang sulyap, mabango siya na nasa kalakasan ng buhay sa edad na 40. Nalungkot si Cedric, hindi ba't napakalaki ng pagbabagong ito? Tumingin si Geronimo sa langit. Cedric, nandito ka ba dahil sa mga lalaking iyon sa itaas? Diretso sa punto si Cedric. Dumating ako sa ngalan ng Konseho ng Estado ng Alaska upang makipagkita kay Alex Rockefeller. May tanong ako sa kanya sa personal. Sa pagharap kay Cedric, tiyak na hindi makatanggi si Geronimo. Nagmamadali siyang pumasok para hanapin si Alex. Sa sandaling iyon, nasa kwarto ni Dorothy si Alex. Pagkalipas ng 3 araw, nagising si Xena at agad na umalis sa lugar kasama si Dorothy. Siya ay ganap na mapagpasyahan ng hindi nag-iiwan ng ilang salita, kaya hindi niya alam kung saan siya pupunta. Napakawalang awa ng babae. Walang magawa si Alex. Sa kasalukuyang kalagayan, walang magawa si Alex tungkol kay Xena. Bilang karagdagan, minsan ay sinabi sa kanya ni Dorothy ang tungkol sa kanyang kwento. Para sa kapakanan ng pag-aayos ng isang nakaraang buhay, si Xena ay naghahanap sa malawak na dagat ng mga tao at nawalan pa ng isang mahalagang token noong siya ay muling nagkatawang tao. Ang pag-iisip tungkol dito ay iniwan niya na gumalaw, ngunit broken-hearted. Bro, pwede bang bumalik si ate this time? Nandito rin si Beatrice, nakahiga sa mga bisig ni Alex, lumuluha ang mata. Bago umalis si Dorothy, kinausap niya si Beatrice. Gaano man ito narinig ni Beatrice, para itong pag-amin sa kamatayan, at nagbigay ito sa kanya ng isang nagbabantang pag-iisip. Inalo siya ni Alex. Huwag kang mag-alala.
Ang background ng kanyang nakaraang pagkakatawang tao ay hindi pangkaraniwan. Ngayong nasa tabi na niya ang naglalagablab na Phoenix, walang sino man sa mundong ito ang makakasakit sa kanya. Dapat nilang pasalamatan siya ng husto sa hindi pagpatay ng sinuman. Pinunasan ni Beatrice ang kanyang ilong gamit ang damit ni Alex. Umaasa ako. Hoy, ano ang mali sa iyo? Pinahid mo ba ang uhog mo sa akin? Ano ang malaking bagay? Hindi ko hinihiling na kainin mo ito. Gusto mo bang kumain ako ng nakakadiri? Napangiti si Beatrice habang lumuluha. Bigla siyang yumoko at idiniin ang labi niya kay Alex. Oh my, anong ginagawa niyo? Ang aking mga mata. Ang aking mga mata. Ang lihim na kwento sa pagitan ng bayaw at ng kapatid na babae ng asawa. Anong episode ito? Magkasama ba kayong natulog? Biglang pumasok si Michelle at agad na nagdaldalan to the point na namula ang mukha ni Beatrice. Michelle Yaul, nililigawan mo ba si kamatayan? Bakit ang ingay mo? Oh, kaya mo ito, ngunit hindi ka papayag na pag-usapan ito ng ibang tao. Sinasamantala mo ang iyong bayaw. Magwala ka. Sino ang nagpapasok sa iyo? Ang dalawang babae, sa una ay alumna, ay parang dalawang nag-aaway na titi ngayon. Hindi ito ang kwarto mo, pangangatwiran ni Michelle. It's your sister and brother-in-law's bridal chamber, at wala itong kinalaman sa isang sister-in-law na katulad mo. Anong problema? Umalis ng bahay ang kapatid mo, kaya sinasamantala mo ang sitwasyon. Ang pagiging aso sa sabsaban. Sinusubukan mo bang man-aires ang ngalan ng kapatid mo? Si Beatrice ay napahiya ngunit galit na galit. Michelle Yaul, sa tingin mo hindi ko alam ang nasa isip mo. Gumagalaw ka sa iyong malaking dibdib sa harap ng aking bayaw. Sino ang sinusubukan mong akitin? Alam ko na ang sa iyo ay talagang hindi kalakihan ngunit may sakit. Kailangan nilang pagalingin. Sa sumunod na segundo, sumugod si Michelle at nakipag-agawan kay Beatrice. Noon ay dumating si Jeronimo sa pintuan. Sa isang sulyap, mukha siyang tulala. Anong ginagawa niyo? Bakit kayo nag-aaway? Umiling si Alex. Magkakasundo ang mga kaklase at may wrestling practice. Huwag mo silang pakialaman. Lolo, bakit mo ako hinahanap? Nandito na si Cedric. Partikular niyang hiniling na makipagkita sa iyo. Sinong Cedric? Kabanata 2767. Cedric Campbell. Nang marinig iyon ni Alex, hindi niya maiwasang makaramdam ng bahagyang pagkagulat. Pamilyar na pamilyar siya sa matandang iyon. Noong siya ay isang estudyante, palaging may mga tanong tungkol sa lalaking iyon sa mga pagsusulit. Siya, mukhang hindi ako kilala. Malalaman mo pagdating mo dyan, brat. Isinama pa ni Cedric ang kanyang apo na si Esmeralda. Sa palagay ko ay maaaring siya ay dumating upang itugma ang kanyang apo. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Itugma. Gawin. Tama iyan. Matalas ang mata ng lolo mo. Si Esmeralda Campbell ay mukhang mahiyain at may malarosas na pisngi. Tiyak na may kinalaman ito sa relasyon ng isang lalaki at isang babae. Naguguluhan si Alex. Gayunpaman, mabilis siyang kinaladkad ni Jeronimo. Si Beatrice at Michelle, na nag-aaway pa sa gilid, ay agad na tumigil at tumalon palayo sa isa't isa matapos marinig si Jeronimo. Hindi pa nila matukoy ang mananalo, ngunit may tumawag kay Esmeralda at gusto ng isang slice ng pie. Humingi ba siya ng pahintulot nila? Nagkatinginan silang may pagkadismaya at nagkakaisang binago ang target sa tagalabas. Hinabol nila si Alex sa direksyon kung saan siya hinayla palayo. Asterisk. Si Alex ay kalmado at collected as usual nang makita si Cedric. Sa kanyang kasalukuyang posisyon, hindi na niya kailangang maging maingat tulad ng dati sa harap ng mga opisyal. Pagkatapos ng ilang palitan, alam ni Alex ang layunin ng pagbisita ni Cedric. Sabi niya, Cedric, mangyaring makatiyak. Ang 10 Wheels Earth Incantation ng Saitegarba na ginawa kong publiko ay hindi isang uri ng pagsasabuatan o panlilinlang. Gusto ko lang na malampasan ng Earth ang krisis na ito. Tumanggaw si Cedric. Naiintindihan ko na ngayon. May alien invasion talaga. Ngayon lang, daan-daang satellite ang binaril, at ang isa ay muntik na akong patayin. Nandito ako dahil pinagkatiwalaan ako ng emperador na may malaking tiwala sa iyong pagkatao. Gusto kong tanungin ka, ano ang susunod na aksyon na dapat nating gawin sa Amerika? Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Alex, maaaring irekomenda rin ng opisyal ang 10 Wheels Earth Incantation ni Saitegarba. Paano naman?
Natigilan si Cedric saglit. Alex, to be honest, I'm considered your elder. Ang iyong ama ay nagtatrabaho sa ilalim ko noong bata pa siya. Ngayon, isa lang ang gusto kong linawin. Ang Ten Wheels Earth Incantation ng Saitegarba ay isang divine cultivation technique, ngunit bakit kailangan mong magsumikap para maituro ito ng libre? Bahagyang ipinikit ni Alex ang kanyang mga mata at napanganga. Kung aayusin niya ang mga ginawa ng kanyang ama noong bata pa siya, maaari niyang pag-usapan ang mga ito sa loob ng 3 araw at 3 gabi. It was not uncommon na minsan na siyang naging subordinate ni Cedric. Aniya, lahat ay para sa tulong sa sarili. Cedric, kung maginhawa, mangyaring magbigay ng tulong. Nauubusan na tayo ng oras. Ang Pantheon ay nasa aming pintuan na at pinagmamasdan kami ng may pag-iimbot. Hindi ko alam kung kailan sila papasok. Sumimangot si Cedric at sinabing, kailangan kong pag-usapan ito sa Emperor. Nakangiting sabi ni Alex, sige. Pakibilisan. Kaka-promote pa lang niya ng cultivation technique sa live broadcast room. Ngayon, marami na ang natututo nito, at marami pa lang ang nagsimulang linangin ito. Gayunpaman, kakaunti ang mga tao na tunay na nakakaunawa sa asensya ng pamamaraan ng paglilinang upang magdala sa kanya ng maraming gininto ang spatial na enerhiya. Siya nga pala, gusto ka ng apo kong si Esmeralda na makausap mag-isa, biglang sabi ni Cedric. Hindi nagtagal, nakilala ni Alex si Esmeralda. Sa sandaling magkita sila, naramdaman ni Alex kung gaano kakaiba ang ginang na ang kanyang katawan ay nababalot ng suson ng ambon. Hindi niya makita ang kakanyahan nito. Miss Campbell, Kabanata 2768. Edman It. Isang ideya ang pumasok sa isip ni Alex, at siya ay namangha. Sinabi sa kanya ni Daya noon na siya ay muling nagkatawang tao, at ang imprint ng kanyang nakaraang pagkakatawang tao ay nakatago sa loob ng kanyang cardiac acupoint. Ngayon, siya ay nag-aalala na siya, masyadong, ay lalakad sa parehong landas bilang Dorothy. Sino ang nakakaalam kung sino talaga ang dati niyang pagkakatawang tao? Hindi niya ginustong maging ganoon. Ito ang kanyang buhay, at ang kanyang nakaraang pagkakatawang tao ay hindi dapat darating para guluhin siya. Ang namatay ay dapat na malayo, habang ang mga nabubuhay ay ang mga tunay. Pilit niyang pinipigilan ito. Ginamit niya ang kanyang lakas sa pag-iisip upang balutin ang cardiac acupoint. Pilit niyang pinipigilan ang espiritu sa loob na lumabas, ngunit tila wala itong silbi. Isang masa ng liwanag ang kumikinang sa loob, at tila naruroon din ang mga bulong. Ano yan? Ang nakaraang pagkakatawang tao ay nagising at kinakausap ako. Magsasalita pa lang sana si Alex, biglang inabot ni Esmeralda ang likod ng ulo niya at kinuha ang hairpin niya. Ang kanyang itim na buhok ay bumagsak at umabot sa kanyang baywang, naglalabas ng kaakit-akit na tukso. Nakikilala mo ba ito? Napatingin si Alex sa hairpin sa kamay niya. Buong berde, kumikinang ito sa ningning. Noong unang panahon, mayroon itong pangalang Pantangi. Ito ay tinatawag na isang suklay. Pagkaraan ng matagal na pagtitig dito, iiling-iling na sana si Alex, ngunit ang kanyang cardiac acupoint ay pumipintig at nanginginig. May nasira, nagising, at na-activate. Nagulat si Alex. Ang pagbalot ng cardiac acupoint sa kanyang lakas ng pag-iisip ay katumbas ng kanyang paglulubog ng kaluluwa. Matapos maramdaman ito, nag-isip siya saglit bago tumagos ang kanyang lakas ng pag-iisip, ngunit siya rin ay alerto at maingat. Ipinatawag niya ang lotus na puno ng galit ng mga Budista upang samahan siya. Ang galit ng lotus ay ang pinakamataas na kayamanan ng Buddhist na may misteryosong pinagmulan. Kahit na ang Grand Bodhisattva na nagbigay nito sa kanya ay hindi moari. Nakuha niya ito ng nagkataon. Ang ilang mga sinaunang at kakaibang ron ay nakasulat dito. Ito ay hindi isang anteng-anteng ng Taoist, at hindi rin ito mukhang isang anteng-anteng na Budista. Hindi pa niya ito nakita noon. Hindi ito makilala ni Alex, kaya maaari lamang niyang gamitin ang kanyang mental sense upang hanapin ang kahulugan nito ng malabo. Pinag-aralan at inunawa niya ito sa gitna ng lawa ng banal na kapangyarihan sa loob ng espasyo ng liwanag na Budista kung saan lumipas ang panahon ng iba. Sa wakas ay napino na niya ang ilan dito. Maaaring mawala ito sa paglipas ng panahon kung hindi niya gagawin, ngunit ang item na ito ay isang mahusay na sandata sa pagpatay na may hindi magagapi na kapangyarihan.
Halos hindi ito magamit ni Alex para ipagtanggol ang sarili, sa takot na ang espiritu ng kanyang dating pagkakatawang tao ay angkinan siya. Tuloy-tuloy ang paglapit dito ng kanyang mental body. Maya-maya ay narinig niya ang mga bulong sa cardiac acupoint. Hindi ito nagsasalita kundi kumakanta. Ang magandang pagkanta ay mula sa boses ng isang babae, ngunit hindi talaga marinig ni Alex ang lyrics. Ito ay isang wika na hindi pa niya narinig. Gayunpaman, nang marinig niya ang kanta, hindi maipaliwanag na umusbong ang mga goosebumps. Ito ay isang uri ng pintig na nagmula sa kaibuturan ng kaluluwa. Ano ang kantang ito? Sino ang kumakanta? Muling pumasok sa isip ni Alex ang kakaibang pangitaing iyon. Babae ba talaga ang dati niyang pagkakatawang tao? Ang boses na iyon ay nagmumula sa 7 kulay na liwanag na masa sa harap niya, umiikot at gumagalaw ng may ritmo. Nilapitan ito ng mental body ni Alex at iniunat ang isang daliri bago ito pinindot. Buzz! Sa sumunod na segundo, sumabog ang liwanag at anino. Isang bahagi ng mga magugulong memory fragment ang sumugod sa kanya. Nakita niya ang isang malawak na lungsod. Nakita pa niya ang isang lalaki mula sa kanyang likuran, umiinom ng mag-isa hanggang sa buwan, sa isang barkong naglalayag sa malalim na espasyo ng universo. Ako ba iyan? Bumilis ang tibok ng puso ni Alex. Bakit parang nalungkot siya nang makita ang figure? Pagkatapos, isang sulyap ng isang pangitain ang lumitaw. Sa eksena, malapit nang maglakbay ang lalaki sa malayo. Ang kanyang hinaharap ay hindi tiyak, at ang kanyang kamatayan ay hindi mahuhulaan, ngunit kailangan niyang umalis. Umiiyak ang babae habang atubili silang nagpaalam sa isa't isa. Kinanta niya ang isang kanta. Iyon ang eksaktong pagkanta na narinig ni Alex. Hindi nakapagtataka na naramdaman niya ang tiyak na kalungkutan ng paghihiwalay nang una niyang marinig ang pagkanta. Bumalik ka, nabigo kita sa buhay na ito, pagkatapos ng lahat. Sabi ng lalaki, bahagyang umiling ang babae habang tumutulo ang mga luhang kristal sa kanyang pisngi. Hinding-hindi mapuputol ang aming pagsasama. Hindi pagkatapos ng buhay na ito, hindi sa susunod, at hindi sa susunod na buhay. Nagtatampo sa kanya ang lalaki. Huwag kang tanga. Kung kakalimutan kita sa kabilang buhay, hindi ako ang taong iyon. Hindi iyon pinansin ng babae. Hanggat naaalala kita, tiyak na mahahanap kita maging ano ka pa man o naaalala mo man ako o hindi. Hinubad niya ang isang jade bracelet sa kanyang kamay at tinatakan ang kanilang mga alaala sa loob ng isang banal na sining. Kabanata 2769. Ang ilang mga alaala ay tumagal ng panandaliang sandali, samantalang ang ilan ay hindi na naglalaman ng mga eksena. Bang! Isang mahinang tunog ang maririnig. Nabasag ang masa ng liwanag sa cardiac acupoint ni Alex. Ang malambot na boses ay tuluyan ding napatay. Walang naiwan. Nasaan ang tao? Nasaan ang dating pagkakatawang tao? Nasaan ang dati kong pagkakatawang tao? Sa sandaling iyon, nakaramdam na lang si Alex ng matinding kilabot habang ang isang tiyak na kalungkutan at pagsisisi mula sa kaibuturan ng kaluluwa ay kumakalat sa buong katawan niya. Iyon ang dati niyang buhay. Hindi niya alam kung bakit kailangan niyang tiisin ang reincarnation kahit na ito ay mapanganib. Sino ang babaeng iyon? Hindi niya ito makita ng malinaw dahil hindi niya ipinakita ang kanyang mukha sa lahat ng oras. Gayunpaman, napakalinaw na ngayon ni Alex na ang kanyang nakaraang pagkakatawang tao ay hindi nilayon na angkinan siya. Pagkatapos, pinutol niya ito sa kalahati. Ito na ang token. Maging 1,000 taon o 10,000 taon, tiyak na hahanapin kita. Hahanapin din kita. Kung hindi kita mahanap sa unang buhay, hahanapin kita sa pangalawang buhay. Sa ikatlong buhay, iyon ang pinakamalinaw na alaala sa masa ng liwanag. Nasira ang mga natitirang alaala. Siya ay muling nagkatawang tao ngunit nagtago lamang ng kaunting memorya at inimbak ito sa kanyang cardiac acupoint. Gayunpaman, ang kanyang kaluluwa ay ganap na muling nagkatawang tao. Iniwan niya ang alaalang ito marahil dahil gusto niyang ipahayag ang kanyang pagsisisi sa ginang. Ang mental body ni Alex ay umatras mula sa cardiac acupoint, bumalik sa kanyang pisikal na katawan. Gayunpaman, napansin niya na ang kanyang mga mata ay masakit sa hindi natuyong luha. Naaalala mo pa ba? Kinuha ni Esmeralda ang sukle at marahang pinisil. Ang mga baras nito ay nahulog, na naiwan lamang ang itaas na bahagi. Maliwanag,
Ang kalahating berdeng pulse areas ay nagmula na may bahagyang pag-ilaw, na parang sinasabi ang nakaraan. Habang tinitingnan ang mga luhang na ibuhos ni Alex, nakuha ni Esmeralda ang sagot. Siya'y ngumiti, napaiyak pa siya. Naaalala mo pa ba ako? Tanong ni Esmeralda. Natigilan si Alex. Hindi niya nakita ang mukha ng pangunahing tauhang babae sa alaala na nakuha niya mula sa kanyang nakaraang pagkakatawang tao. Naalala lang niya na nakasuot ito ng berdeng damit na may kumakalat na mahabang buhok. Well, ang kanyang likod ay talagang katulad ng kay Esmeralda. Ang babaeng ito ba talaga ang manliligaw ng dati kong pagkakatawang tao? Gayunpaman, paano si Dae? Hindi ito maintindihan ni Alex. Maging si Dae ay nagsabing pinagtagpo sila ng tadhana sa nakaraang buhay. Mag-asawa sila sa nakaraang buhay, at matagal na niya itong hinanap. Isang tanong ang lumitaw. Ilang asawa ang mayroon siya sa kanyang nakaraang buhay? Si Alex, sa harap ng tanong ni Esmeralda, ay bahagyang umiling. Hindi niya talaga siya maalala. Napangiti si Esmeralda. Ayos lang basta naaalala kita. Matagal na kitang hinahanap. Nakangiti siya at napaluha habang kinakanta ang kantang iyon. Pagkatapos, dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Sa isip ni Alex, muling lumitaw ang magiliw na ginang sa eksenang iyon. Naantig siya sa kanyang pagpupursage ngunit medyo nagalit din sa pagtalikod sa kanyang nakaraang pagkakatawang tao. Kahit na ganoon, makakamit lamang niya ang kanyang kasalukuyang sarili dahil sa pagtalikod sa kanyang nakaraang pagkakatawang tao. Boom! Hindi niya alam kung kailan o paano nangyari. Hinalikan siya ni Esmeralda sa labi. Nagtanim siya ng isang matatag. Niyakap siya nito ng mahigpit habang nanginginig na para bang magiging isa silang dalawa. Hindi rin siya nagtimpi. Sa sandaling iyon, tila siya ang naging dating pagkakatawang tao at pinakawalan ang lahat ng naipon na damdamin sa loob ng maraming taon hanggang sa mabuksan ang pinto sa silid. Tumakbo pabalik si Cedric na hawak ang phone at binuksan ito. Nako! Nagulat si Cedric at naisip na maling kwarto ang pinasok niya. Pero sa masusing pagsisiyasat, talagang apo niya ito, si Esmeralda. Ano ang nangyayari? Anong klaseng sitwasyon iyon? Nauna nang sinabi ng kanyang apo na ang brat mula sa pamilyang Rockefeller ay hindi kwalipikado at hindi mahuli ang kanyang mata, ngunit gaano katagal ito lumipas. Hindi lalampas sa 5 minuto ang pagkikita ng dalawang tao, at nagkabit na sila. Kung titingnan ang tindig na iyon, ang kanyang apo ay ganap na nagkusa. Ito ang ritmo na humantong sa paggawa ng out on the spot. Sinusubukan mo bang takutin ang lolo mo? Kabanata 2770. Nang maramdaman ni Esmeralda ang pagdating ng kanyang lolo, dali-dali niyang itinulak si Alex. Nahihiyang ibinalik niya ang tingin kay Cedric. Lolo, bakit hindi ka kumatok? So, kasalanan ko, ha? Paano ko malalaman na naghahalikan ka sa loob? Ilang minuto pa lang kayong nagkita at ngayon, tinakat mo na ako ng sobra sa tingin ko ay atakihin na ako sa puso. Ano? Cedric, sinasabi mong may hinalikan si Esmeralda. Isang nagulat na boses ang nagmula sa telepono ni Cedric. Nakakonect ang phone ni Cedric sa isang tawag. Sino yan? Napatulala si Esmeralda. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatingin sa phone ni Cedric. Matapos marinig ang boses na iyon, nahulaan na niya kung sino iyon, ngunit kailangan niyang kumpirmahin ito. Noon lang namalayan ni Cedric na nakakonect ang phone niya sa isang tawag. Ito ay ang emperador, sabi niya sa malalim na boses. Tinap pa ni Esmeralda ang noo gamit ang palad. Kung ano man ang nangyari ay hindi makapagsalita. Bahagyang nagulat din si Alex na si Cedric ay kausap pa rin ang emperor. Sa kabilang banda, sinenyasan ni Cedric si Alex at sinabing, ito ay tawag mula sa emperador. Hinahanap ka niya. Hinahanap ako. Natigilan si Alex. Sa anumang kaso, ang American Emperor ay isang malaking shot. Sa katunayan, mula sa pananaw ng makadiyos na paglilinang, siya ay isang pinakamataas na hari na may mga pagpapala at swerte at pabor ng langit. Panaginip lang ng mga mortal na uusigin siya. Ang paggawa niya ay isang malaking bawal, lalo na sa mga magsasaka. Noong unang panahon, kaya pa nga ng emperador na himukin ang mga makadiyos na magsasaka para pagsilbihan siya, na siya ring dahilan. Nang hawakan ni Alex ang telepono sa kamay ni Cedric, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting kaba. Alex Rockefeller. Sinigaw agad ng emperor ang pangalan ni Alex sa kabilang dulo ng telepono.
Si Alex ay hindi sinasadyang nakaramdam ng kaunting flattered at nagmamadaling tumugon, pagbati, Emperador. Nakangiting sinabi ng Emperor, hindi ako naging maayos, nitong mga nakaraang araw. Ang isang brat na tulad mo ay may kakayahang magdulot ng gulo. Ang pang-internasyonal na pagbagsak ay kakilakilabot, at dinadala ko ang backlash para sa iyo. Sabihin mo sa akin, paano mo ako dapat pasalamatan? Dahil sa sinabi niya, natulala si Alex. Ikaw ang emperador. How could you ask me for favor as soon as you open your mouth? Naisip niya. Matapos mag-isip sandali, sinabi niya, mayroon pa akong ilang dumplings sa refrigerator sa bahay. Bakit hindi ko sila ipadala sa iyo? Thud. Aksidenteng nadula si Cedric sa stool. Sa kabutihang palad, ang matanda ay karaniwang nakakakuha ng ilang magagandang bagay na nagpalakas sa kanya mula kay Jade at Esmeralda, kaya matibay pa rin ang kanyang katawan. Siya ay nauwi sa mga sirang buto o isang gulay, kung hindi. Kakaibang ekspresyon ang suot ni Esmeralda habang nagpipigil sa abot ng kanyang makakaya. Anong klaseng clown ang lalaking matagal na niyang hinahanap? Ang kalaban ay ang Emperador ng Amerika, isang pag-iral na may parehong posisyon sa Yellow Emperor noong sinaunang panahon. Gayunpaman, nang ahas siyang sabihin na gagamitin niya ang mga dumpling na nakaimbak sa refrigerator bilang pasasalamat. Talaga bang hindi siya natatakot na masaktan ang Emperor? Gayunpaman, hindi nila alam na ang mga dumpling na iyon ay talagang magagandang bagay. Hindi mo kailangang ipadala ang dumplings. Ngayon mo lang nakita ang ilang vast asterisk birds na nagmumula sa langit, hindi ba? May solusyon ka ba? Ang Emperor ay nang ahas na tawagin ang 9 na pilak na dragon sa langit bilang mga bastard, kaya ang kanyang autoridad ay nananatili pa rin malakas. Kumunat ang noo ni Alex. Nahihirapan siyang sagutin ang tanong na iyon. Sa huli, sinabi na lang niya, teka, naghihintay para saan? Naghihintay ng mga pagkakataon, mga variable, paglipas ng panahon at pag-unlad ng mga kaganapan. Ang mga sinaunang Heavenly Emperors ay nagplano ng ilang libong taon para lamang maghintay ng pagkakataon. Ang kasalukuyang Alex ay hindi kahit isang immortal. Kahit na alam niya kung ano ang nangyari 500 taon na ang nakalilipas at nakikita niya ang nakaraan at hinaharap, ang mga variable ng hinaharap ay napakahusay. Ang principal ruler na nakakuha ng legacy ng Myco sect ay hindi rin mahuhulaan ang hinaharap dahil ito ay puno ng mga variable, na sumasaklaw sa mga sitwasyon sa lahat ng edad. Ang mga posibilidad ay tatawid sa hindi mabilang na mga mundo at kahit na ipahiwatig ang kalawakan. Ang Emperor ay tumahimik ng matagal. Mukhang naintindihan naman niya ito. Brat, descendant ka ng isang importanteng opisyal. Ang iyong lolo ay ang presidente ng Divine Constabulary, na naglilingkod sa bansa at sa mga tao nito. Nasakop din ng iyong ama ang mga larangan ng digmaan at gumawa ng mga kontribusyon bilang resulta ng pagsusumikap. Ang iyong Panginoon, si Jade Benmore, ay kailangang iwan ang kanyang pamana sa Merit Book ng Amerika, kaya sana ay malampasan mo ang iyong Panginoon. Forget what they doing, keep on